bakit ba talaga gumagawa ng krimen sa tingin mo ang mga tao? Alam ko iba't iba yung rason, pero ano yung nakikita mong common denominator sa mga kriminal? Kadalasan, pera. Economic problem siya na kasi kung hindi mo naman kailangan ng pera, wala kang lolokohin. Kasi I don't think na yung first time gagawa ng ganyan tapos ganyang scale kagad. I don't think so. Somewhere somehow nagawa niya na yan sa buhay niya dati pa and he got away with it. Kaya akala okay niya lang, lagi siya makakaget. Oo. Hanggang sa ayun, nag-snowball na ganyan na kalaki. Naman, pagdating to sa trauma, ano naman yung most traumatic experience mo sa law school? Hindi ako nakapag-aral noon eh. Hindi ako nakapag-aral pero pumasok pa rin ako. So sa resit ba yan? Resit. Minsan may chance naman na hindi ka matawag. So ganun, nagdasal ako na sana hindi ako matawag dito. Diyos ko po, pagdating ko doon, parang isa yata ako sa kaunahang natawag. So nung tinatanong ako, di bula-buladas lang kung ano mga pinagsasabi ko. Sabi sa akin nung professor ko, saan mo ba kinukuha yung mga sagot mo? Tuntukan tayo sa labas. Ay naman na kasi sunod-sunod din kami hindi makasagot. To be fair, kaya sa akin na pumutok. Gano'n, sabi niya. Pagkakaroon ng tama at mali o kasalanan at hindi, minsan nasa desisyon yan eh. At yung sa desisyon, papasok yung salitang freedom. On the grand scheme of things, kuya, naniniwala ka ba na may freedom ang tao? Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Attorney Gabriel Ilaya. Nagtapos po siya ng BS Applied Economics sa De La Salle University at nakuha naman niya ang kanyang law degree sa San Beda University. Bukod sa pagiging abogado ay isa rin po siyang negosyante. Siya po ang owner ng Uppercut Barbershop. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kaalaman, pananaw, tungkulin at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ng lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Kuya Gavs, kamusta? Maraming salamat. Congrats, bagong kasal ka. Thank you. It's a pleasure to be here. Pero hindi ko alam ba't ako inimbita mo dito. Lawyer, syempre. Kasi nakikita ko yung podcast mo, very inspiring eh. Parang hindi ko naman nakikita sarili ko inspiring eh. Oh, grabe ha. Hindi pa ba inspiring yun? Hindi, kuya, isa ka sa mga nakakasama ko talaga ng mga professionals talaga. Isa ka sa iniidolo ko rin talaga dahil unang-una, hindi lang dahil successful ka, napakabait mong tao. Hindi ko naman kasi nire-regard pa yung sarili ko successful. Parang big word. Kasi saka mahirap i-define yung successful. Pero siguro, dahil masaya ako, sige, pwede na rin. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon na sumakses naman tayo sa love life eh. Totoo. Pinaka-importante. Yeah, pinaka-importante yan. Actually, dati nagkakasama tayo, single ka pa nun eh. Yeah, for the longest time naman. Kaya, pero sabi ko na rin naman yun na kapag nagkaroon ako ng girlfriend, medyo mabilis na to kasi kumbaga hindi ko naman girlfriend yun yan kung hindi ko nakikitang magiging siya yung future. Sana naman ganyan din ang mangyari sa akin. Pag-pray mo lang. Pero pag ready ka na. Pag ready ka na talaga. Ay, yun naman ang ko. Gusto kong maging ready na. Yan mo lang yan. I-manifest mo kung hindi ka nagpe-pray. I-pray mo kung religyoso ka. Diba? Manifesting. I-manifest mo. Darating yan. Mga gano'n yan. Alam mo kung sino ka. Joke. Hindi kasi, hindi yung nangyari. Mabilis lang din. Parang last year lang din. Sinabi lang din ng mga kaibigan ko, kung tingin mo ready ka na talaga, idasal mo yan, ibulong mo yan, i-manifest mo yan at darating yan. Yun naman. Dumating nga. Sige, kuya, mamaya pag-usapan natin yung married life mo. Okay, sige. Pero kuya, punta muna tayo sa unang tanong. Kuya, nasa practice ka ng law. So, technically is, ang law is nandyan para i-govern or bigyan ng order yung buhay ng mga tao. Para malaman kung ano yung tama at mali. Pero kunyari pagdating kuya sa batas nga o sa pagkakakulong, technically nandiyan yung mga batas para takutin ka na maparusahan ka pag gumawa ka ng mali. Pero para sa'yo kuya, sa human condition ba, totoo bang deterrent talaga ang pananakot? Okay.
Bago ko sagutin yung tanong Sige. mo, ano ko lang siya, explain ko lang na classical view yung sinabi mo Okay. na deterrent yung pagpapakulong. Okay? Kasi ang theory na yon ay parang sinasabi doon na okay, nagkamali ka sa society, kailangan mong pagbayaran. Okay. Ngayon, ang ano naman, yung parang mga medyo modern theory naman dyan sa criminal law natin, yung i-rehabilitate ka. Dahil naniniwala yung theory na yon, yung modern, mas modern na is parang mabait ang isang tao. Okay? At nagkakamali lang siya. Kaya siya nakakagawa ng krimen. Ganyan. So, at dahil mabait ka naman, nagkamali ka lang, i-rehabilitate ka namin. Iyon yung modern theory na mas nagsasubscribe ako doon. Ngayon, going back to your question, deterrent ba ang idea of penalty sa pag-commit ng crime? I think so. Kasi sa mga krimen na hindi siya yung nagawa mo out of passion, yung galit ka na di po nagalit ka, nakasuntok ka, nakapatay ka. Kunwari, yung iba, let's say, estafa yan, panloloko. It's premeditated. Ganyan na yung iba siguro dyan, kinocompute na nila magkano ako, biktima ako ng estafa. Maraming ganyan. So, yung siguro yung iba, computed nila yan na kung ganito gawin ko, ilang taon ba yung pwede kong kulong? May bailable ba ito kung sakali? Yung mga ganung tipo na yung mga mas premeditated, yung mga napagplanuhan na nila. Yan. So, siguro, I think, fina-factor in nila yun. Dahil at the end of the day, negosyante lang din naman sila. Nasa wrong side of the business nga lang sila. Yun. Pero for me, yes, I subscribe to that naman na Effective pa rin as deterrent ang penalty, kumbaga. Yes, oo. Sa akin, kasi walang dahil nga kasama siya sa decision making, ifa-factor mo siya. So, worth it bang gawin ito? And again, this is I think for the crimes na hindi tayo sa passion or obfuscation na yung tipong nagawa mo dahil may emotion ka na. Emotion ka. Oo, gano'n. So, pero yung mga crimes na mas premeditated, I think kasama yan sa cost-benefit analysis nila. Ganyan, sa SWOT analysis nila ng mga taong gumagawa noon. Ikaw, kuya, sa mga experience mo sa mga nahawakan mong kaso at mga nakita mong tao na nakulong, bakit ba talaga gumagawa ng krimen sa tingin mo ang mga tao? Alam ko iba't iba yung rason, pero ano yung nakikita mong common denominator sa mga kriminal? Kadalasan, pera. Economic problem siya na kasi kung hindi mo naman kailangan ng pera, wala kang lulukuhin. Di ba? Kung okay ka naman, I have yet to meet yung talaga, siguro narcissist, psychotic, talaga na yung mga dark triad. Yung ginagawa lang nila just for the heck of it, just to get a kick nakakapanlamang ako ng tao. Parang wala pa naman ako nakikilalang ganoon. Pero kadalasan may motive ng pera. Lalo na pag mga pagnanakaw, ganyan. So, kahit ano man ang rason nila doon, at the end of the day, para sa akin, parang na-observe ko, kadalasan, pera. Siguro, sa akin lang, dahil siguro may mga cases ako ng mga estafa or mga theft, ganyan. So, yun ang tingin ko. Ngayon, kung nagkaroon man ng murder yan, during the time of robbery or theft, ganyan, ano lang yan, kumbaga, naging na lang yung crime na yun dahil naisama na lang siya, pero ang original motive talaga is pera pa rin. Pera, ganon. So, maaring, nakita mo ka natin, yung mga ganon tipo. Ang fascinating nung bagay na yun, nasabi mo nga, kunyari dito sa Pilipinas, o sabi natin Mexico, o yung mga may hirap na bansa, na uso yung krimen, dahil nga sa kahirapan. Pero at the same time, wala rin nga ng mga sinasabi mo ng mga psychopathic na klase ng mga tao. Meron siguro, pero hindi ko I'm fortunate enough na hindi pa ako nakakamit ng gano'n or hindi pa ako nagkakaroon ng ganoong kliyente na bakit mo ginawa? Wala lang. Kasi parang compared sa yun nga sa mga mayamang bansa, parang kunyari sa US, di ba napakauso ng mass shooting, mga psychopath, yung mga serial killer.
Kasi parang doon nga ako nagtataka na dito sa Pilipinas, mas mahirap tayo, mas kulang tayo sa education. Pero wala technically, yun nga, yung evil for evil sake lang talaga. Parang wala rin tayong, hindi rin masyadong ganoong yung konsepto sa atin ng serial killer. Parang wala naman. Parang wala naman. Parang lahat nga dahil sa hirap, no? So tingin mo, bakit ganun? Well, economic conditions natin eh. For whatever reason na ayun nga, sabi ko kanina, kung paano man nila gagamitin yung pera na makukuha nila. Depende na yun. Iba, gutom talaga. Yung iba, may kailangan bayaran. Yung mga ganon tipo. Iba, gustong umangat ng buhay. Ayaw maghirap. Manlamang na lang na ibang tao. Di ba? Pero yung kunyari, yung low cases ng dito, yung mga psychopath na serial killer dito, bakit kaya? Kahit medyo ang gulo-gulo ng bansa natin. Siguro, well, actually, hindi ko rin naaral yung part na yan. Pero medyo psychology kasi. Psychology and history yan. Pero parang historically, hindi siya ganoon na parang wala tayong mga prolific talaga na sa ibang bansa kasi ang dami. Dito siguro kung meron man, hindi talaga siya ganoon ka-pronounced, hindi ganoon kadami. Yun ang na-observe ko. Recently, I've been to Australia. So, parang ang tahimik ng buhay. Tinitignan ko, wala akong masyadong nakikitang law firms. Kung meron man, it's more of business side sila. Parang corporate law ang practice nila. Pero as to criminal practice, parang wala. Kasi wala naman yata ako nakitang krimen dun sa, matagal din naman ng stay ko. Para isang buwan din naman ng stay ko. Parang, wala masyadong krimen. Oo, tahimik ang buhay. Like anong klase ng mga krimen yung... Payapa. Yun ang yun yung na-observe ko sa kanila. Yeah. Kuya, mapunta lang tayo sa, kunyari, medyo mas malalim lang. Kasi since nasa law ka at yung pagkakaroon ng tama at mali o kasalanan at hindi, minsan nasa desisyon yan eh. At yung sa desisyon, papasok yung salitang freedom. On the grand scheme of things, kuya, naniniwala ka ba na may freedom ang tao? Medyo broad yung tanong mo, pero yes, may freedom. Do you mean freedom to choose, to act? Yeah. Parang ganon. Well, freedom in general, like kasi kunyari kung ilagay natin siguro sa notion ng kahit religion na plano na ng may kapal yung lahat na nangyayari. At kung ilalagay din natin kunyari sa science na yung brain function naman natin, parang yung base sa chemical reaction ng utak mo, base sa mga nangyayari na parang technically mechanism ka lang din na gumagana lang din siya base sa environment niya, base sa mga nangyayari na minsan wala rin kinalaman mismo sa decision mo. Parang ganon. Pero sa view mo? Ako, sa view ko, naniniwala ko sa fate na it's predetermined. Pero syempre, branch out yan depending on the choice ng tao. But even then, siguro yung kung ano man ang piliin mo, I think naka branch out na rin kung ano yung magiging consequence niyan. Pero nasa tao kung how do you act, how do you choose, So I think yun nga, maraming infinite number of possibilities depende sa magiging reaction. Pero at the very least, yung tao granted ng freedom to react to a certain situation. Ganyan. So, yun ang ko. Medyo mix siya. Para kumbaga, para kang nilagay kunyari sa chessboard na bounded ka ng rules ng chessboard. Pero meron ka pa ring freedom kung paano mo igagalaw yung mga pieces. At about galaw mo, either may sacrifice, may benefit, may sacrifice. Ganon, di ba? So, yun, tama analogy mo doon. Yan. Kuya, atras lang tayo ng onte. Paano ka pala nangarap bilang maging lawyer? Para maging lawyer. Magandang kwento yan. Kasi, for as long as I can remember, bata pa ako, parang gusto ko na maging abogado. Parang never kong sinabi na gusto ko maging doktor, maging piloto, maging astronaut. For the longest time, abogado lang lagi kong sinasabi. Tapos, I think I was influenced by yung mga 90s movies. Ganon. Sa mga 90s movies natin, yung mga old action films natin, palagi yan, may court scene yan. Di ba? May mga court scene. May mga court scene yan. Tapos, parang may lawyer doon na tatayo na, objection, your honor. Sabi ko, pucha, ang angas nun. Pucha, gusto ko sabihin yun. Ganon. Yun. Tapos, I also have an uncle who is a lawyer sa Bataan. Nasa lahi nyo pala. Yun. Kaya, kumbaga, yun ang gusto kong maging.
So dream come true pala nangyari sa'yo, no? Yes, o pinaghirapan ko rin naman. Oo. Pinaghirapan ko rin naman din talaga siya. Dapat naman. Kasi wala rin naman sigurong yung pagkuha mo ng pangarap mo kung madali mo nakuha. Kumbaga, ako, yung pinap out ko na, yung lahat ng ginawa ko siguro sa buhay ko is papunta sa pagiging lawyer. Like, example is sa Lasal, naka-double degree ako sa college. So, kapag double degree, di ba, 5 years. So, parang one time tinawagan ko si Mami. Sabi ko, Ma, parang gusto ko naman din kasi talaga maging lawyer. So, pwede ba i-drop ko tong isang course ko, then degree isang degree ko. Tapos, single degree ako. In 3 years time, graduate ako. Tapos, pwede ako mag-law school after. So, mas mabilis, di ba? So, yun, parang ganun yung laging mindset ko na at the end of the day, gusto ko maging abogado. Parang gano'n. Tawag dun, nung bago ka mag-college, nalihis ka ba ng onti dun or para talagang, hindi, sure na, ito talaga ang gusto kong ruta? Hindi. Oo. Ang pinaka naalala ko lang, hindi ko rin kasi alam kung ano ipiprilo ko that time. So, si Mami, siguro na magka-college ako, nag-usap kami, parang gusto niya, mag-CPA lawyer. Parang gano'n ang, kasi CPA din si Mami. So, parang gusto kong, sabi niya, mag-CPA lawyer ka. Kung hindi ka man maging lawyer, at the very least, CPA ka. Ayun ang sabi niya. Tapos yun, plot twist, yung accountancy yung dinrop ko. Bakit? Ang hirap. Ang hirap. Numero rin ba kayo na mo? Masyadong mitikuloso. Parang gano'n na, nakakaduling, sakang aga ng mga klase. So, sabi ko, Ma, parang hindi para sa akin. Gano'n. Sabi ko, I'll stay with my other degree. Ano ba yung prelo mo? Bali, applied economics ang naiwan sa akin. Kaya pala may negosyo ka rin. Well, yun. Yun din naman talaga eh. At the end of the day, uuwi ka sa negosyo kasi kailangan mo ng income bukod sa akin, for me, bukod sa pagiging professional, kailangan mo rin ng other source of income kasi hindi ka na mayayaman sa pag-abogado. Although, okay naman, hindi ka naman magugutom provided na magtrabaho ka, pagsikapan mo pa rin. Pero kung gusto mo ng talaga, kailangan mo pa rin ng ibang sources of income. Kasi kung di nyo po nalalaman, meron pong barbershop si... Yes, opo. The Uppercut Barbershop dyan sa Visayas Ave. Bisita po kayo. Lapit lang. Ako di po nakapuntang haba kasi ng buka. Pagpapagupit na ako. Pag hanggang puwet na yan. Kami kukulot. Papakulot. Pero actually, nakakurious ako itsura ko pag kulot. Pwede, try mo. Pwede naman straight after eh. Kaso masisira na yan. Robert plant eh. Tawag dun, kuya naman, maatras pa tayo lalo. Kamusta ka nung estudyante ka? Hindi ko naman sasabihin na hindi naman tayo magkukunwari dito no, na magaling tayong estudyante nung college. Lang din, tambay din ako ng Green Place eh. Ayaw mo, kung inabutan nyo pa yung GP sa tabi ng Andrew, yun. Ano yun, computer shop? Green Place, sa tabi ng Andrew, baba ng Andrew. Pero I think nilipat na rin yata sila sa likod ng beach. Parang ganon. Computer shop ba? Hindi. Ay naman ba? Maalala. Kainan naman siya na may konting nom-nom. Nagkaabot ba tayo sa Lasal dati? I think, kasi, si Felix inabutan ko eh. Pero, nag-abot kayo ni Felix. Pero parang paalis na rin ako. Kailan kayo pumasok? ID mo ba? 112. 108 ako. Tama. Yan. Nagkaabot. Pero sobrang bilis. Parang isang sem nga lang, isang term lang yata kami nag-abot. Ay, kung di nyo po nalalaman, si Kuya Gab po pala is kakuya ng kaklase ko nung college. Isa sa pinaka-close kong kaibigan nung college. Kaya po kuya ang tawag niya sa akin kanina pa. Hindi niya na matanggal yung force of habit. Wait, ikaw si Dico o si Sangko? Sangko. Si Sangko. Ako ang third sa magkakapatid. Balik kami ang magkasunod ni Felix talaga. Yun. Kasi yung isa kapatid niya, doktor naman, no? Yes, Tapos si Felix naman, sa GMA. Ang saya ng, pili ko ang saya ng mga magulang na ngayon. Mas professional, kasi talaga yung, mas professional. Kahit sa family, kahit sa bataan, maraming doctors sa amin So talagang yun na rin talaga yung parang nakikita yung route niya talaga dati pa. Ewan ko I can't speak for my Dico, no? Pero alam ko si Dico somewhere along the way kasi nag-nursing siya. Tapos nung para mga nag-duty na, I think kinausap niya si Mami na parang gusto ko mag-med. Gano'n.
yun, alam ko yun ang kwento nun. Pero hindi ko siya naaalala nung bata siya, sinasabi niya na gusto ko maging doktor. You know? Matanong ko lang kuya, nung yun nga, mga elementary or high school ka, anong subject yung mga paborito mo nun? Elementary? Oo. Elementary, ano naman ako nung elementary, medyo may honor naman ako ng elementary, kaya medyo nerdo tayo no. Nakapag ano naman, science and math naman. Nakakapag ano naman tayo dyan. Pero syempre, ewan ko ngayon, hirap kahit mag-add, hirap na ako. Yeah, math, kahinaan ko talaga yun dati pa. Hirap tayo sa ganyan ngayon. Kuya, kung sakaling yun nga, tinanong ko rin to sa dating lawyer na ginest ko, kung merong attributes ang isang tao para makita niya na, uy, bagay ako maging lawyer. Ano yun? Sinong mga tao yung bagay maging lawyer? Well, of course, naalala ko yung sinabi ng professor ko dati na parang ang isang law student o isang gusto maging abogado, may sadomasochista. Kasi mahirap talaga. Mahirap talaga. Hindi siya, it's not a walk in the park. Ganyan. So, you have to put in the work to do that. Kaya, yun sadomasochista. So, kumbaga yung medyo extreme resiliency, no? Oo. Kaya nga, parang kapag tinatanong ako na parang feeling nila hindi naman daw sila ganoon katalino, parang being lawyer, sabi ko, kung in-appraisal mo sa intelligence mo, that's okay. Pero at the end of the day kasi, the law school will test you kung gaano mo kagusto maging abogado. Ganun. Kaya may mga kilala ako na mga loudest students, ganyan. Pero dahil wala naman sa puso ang pagiging abogado, parang napilit na magulang, yung mga ganun tipo, wala rin. Hindi rin nagtuloy, hindi rin natapos. Kaya for me, kung gusto mo matapos ang pag-abogado, kailangan gusto mo talaga siya. Kasi it will take your time talaga. Biruin mo 4 years madalang gumagraduate sa law school ng 4 years. Ganun. Tapos after nun, meron ko pang 1 year na bar. Ganun. Kaya actually, yan ang ko noon na yung mga college friends ko na hindi nag-law, na diretso silang corporate, trabaho, kumikita na sila, may mga pera na sila. Samantalang ako, palamunin pa ako ng nanay ko. Pero worth it. I would say naman. Siguro nga kasi ako, malaki ang sa akin dahil gusto ko talaga. Ganon. Pero syempre, yun nga, na hindi mo may iwasang maramdaman mo na naiiwan ka ng peers mo. Ganyan. Kasi kahit yung mga high school friends mo, they are working already. Ganyan. Nung tinetest ka na pumasok ka rin sa pag-iisip na gusto mo mag-quit? O wala? Never an option? It's not an option for me. Kung magko-quit man ako sa school ko, lilipat lang ako. Parang ganon. Kung isuka man ako ng beda, lilipat ako somewhere. It's not an option to quit. Kasi parang nag-all-in nga ako Ganon. That time, feeling ko lahat ng choices ko sa buhay papunta sa dito. So, sayang naman. Sayang naman lahat. Diba? Sayang naman, di ba? Kaya yun. Ang ganda nun, no? Yung sinabi mo na lahat na naging choices mo sa buhay, nag-lead talaga dun, no? Kasi parang napakalaking bagay na ang daming mga bata na kunyari, ang dami, sa batch ko lang, yung mga high school, at saka mga nag-college na sila, hindi pa nila alam yung gusto nilang gawin. Kaya siguro, tao-tao lang, kanya-kanya lang din naman. Pero ako, yun talaga ang sisisihin ko, yung mga action movies ng 90s. So magandang rin, no? Ang ganda mensahe rin na hanggat bata sila, alamin nyo kung ano talaga yung gusto nyo, or saan kayo magaling, or ano man. Pero rin kasi yun pressure din kasi yun talaga sa mga, baka kakahanap nila ng kung anong gusto nilang gawin mas makasama pa, di ba? Tapos ma-frustrate sila na hindi ko makita kung ano yung gusto ko. It happens kasi kanya-kanyang oras lang pace. talaga. Kanya-kanyang pace tayo. Nagkataon lang, swerte lang din siguro ako na early on sa buhay ko, alam ko na kung ano gusto ko mangyari at ano yung kahihinatnan ko. Parang ganun. Kuya, kung may mga specific tips ka sa mga naglo-law school o sa mga freshman pa lang sa law school, ano yung mga magandang tips para makapag-survive na maayos sa law school? Ako dyan, kahit gasgas na, wag mag-shortcut. Ayan ang mai-advise ko. Kasi ang tendency kasi, bigyan ka ng 20 cases a day, and yung isang case, gano'ng kahaba yun.
gaano kahaba. Ang tendency, i-shortcut mo na, babasahin mo na lang yung mga digest. Digest yung mga summaries, ganyan. So, wag nilang wag nilang i-shortcut. There's no easy way to go about it. Pero guilty rin naman ako diyan. Guilty rin ako na nag-digest ako kasi ang haba talaga. Hindi mo matapos sa isang araw yung assignment. Ganyan. Kasi mag-start ang class nyo 5 to 9. Ganyan ang schedule usually ng law school. So 9 p.m. Uuwi ka pa. Magdi-dinner ka pa. Tapos mag-aaral ka. In my case, working din kasi ako. Oo. Nag-working student ka? Working student ako. So yung 8 to 5 ko, occupied na kagad yun ng trabaho. Oo. Kaya yun. Anong work nun? Nakaano din ako. Paralegal din ako sa isang law office. Ganyan. Sabi ko rin kasi sa sarili ko na I think there is a mismatch of skills ng mga newly minted lawyers. Kasi magaling ka sa theory dahil kakalabas mo ng law school sa ulado mo yan, kakaaral mo. Pero iba rin kasi yung humaharap ka na gumagawa ka ng papel, na ina-apply mo na yung naaral mo. Ayun nga, ang ganda nga kasi parang align din yung trabaho mo. Kumbaga parang na-expose ka na kagad sa mundo. Pero sobrang liit ng sweldo ko na. As in, parang ano pa nga yata ako nun eh. Ako nagpapalabas pa ako ng doon. Well, yung mga sacrifices naman. Pero mabait yung una kong firm na kasi very accommodating naman sa law students. Ganoon. Saka yun talaga doon kasi kumuha sila ng isang clueless probinsyano well, law student ako, ganyan. Law student lang. Pero wala akong work experience as to how to draft a pleading, how to talk to clients, gano'n. Yung mga gano'n tipo, yun, na-build ko naman yun. Kaya, kumbaga, kasi nga, papunta ako doon. So, tingin mo, napakalaking naitulong sa'yo ng pagiging paralegal mo doon sa magandang progreso mo sa law school? Ano siya eh. O mas nagamit mo na lang siya pagkatapos? Different banana kasi siya. Magkaiba talaga. Kahit pareho ng concepts na pinag-uusapan. Kasi syempre nga, you get paid already as a worker, di ba? So, iba siya. Pero, yung mga natutunan ko dati, na-apply ko ngayon. Ayun lang ang parang pinaka gusto ko doon. Hindi ako clueless. Hindi ako totally clueless nung naging abogado ko. Ganyan. Anong favorite mo na part ng law school? Favorite na part ng law school would be siguro yung mga na-form ko na friendships with them. Kasi iba trauma bonding kayong lahat. Trauma bonding kayong lahat eh. So, gano'n. Especially yung mga first year friends ko. Kasi mga first year friends ko sa law school, block kayo ng first year eh. Tapos pagkatapos nyo yan, kanya-kanya na kayong kuha ng subject. So, pwedeng maging kaklase mo ulit yung iba or pwede kayong magsama-sama. But even then, yung iba, maraming natatanggal ng first year. Sa amin at least sa amin. Maraming natatanggal. So, yun, very close talaga ako sa mga first year friends ko sa law school na hanggang ngayon, magkakasama kami. Ganon, na magkakaibigan kami. Ganon na. Parang parang military din, no? Kasi dami niyang pinagdaan ng magkakasama. Trauma bonding talaga. Yun ang best word to describe it. Magko-trauma bonding kayo doon sa... naman, pagdating doon sa trauma, ano naman yung most traumatic experience mo sa law school? Yung hindi ako nakapag-aral nun eh. Hindi ako nakapag-aral pero pumasok pa rin ako. So sa resit ba yan? Resit. So hindi ako makasagot na maayos. So syempre bula-buladas ka lang doon dahil natawag ka eh. Kasi pag minsan may chance naman na hindi ka matawag. So ganun, nagdasal ako na sana hindi ako matawag dito. Diyos ko po, pagdating ko doon parang isa yata ako sa kaunahang natawag. So nung tinatanong ako, di bula-buladas lang kung anong mga pinagsasabi ko. Sabi sa akin nung professor ko, putang ina, saan mo ba kinukuha yung mga sagot mo? Tuntukan tayo sa labas. Inaman na suntukan. Kasi sunod-sunod din kami hindi makasagot. To be fair, kaya sa akin na pumutok. Gano'n. Sabi niya, hinayaya ako ng suntukan ng professor. Syempre ako naman, kinabahan ako dahil pressured na nga ako. Alam kong ginigisa ako. Tapos ginanon pa ako ng professor. Ako pa yung naganon ng professor ko. Yeah. Yun may ganun talaga na may ganun talagang mga experiences. Pero ka lang naman yan. Kumbaga, papatapangin ka niya. In retrospect, kumbaga, dahil nga ngayon nagpa-practice na ako sa court, makikita mo na may mga ganoong instances. Kaya kailangan halang din ang bitukan mo talaga. Kailangan matibay ang sikmura mo sa mga ganon. Especially yon. Buti nga sa law school, controlled environment eh. Kaklase mo yung mga, although strangers at first, pero papatapangin ka niya eh. Kasi pagdating mo sa korte,
samot-saring tao yung nandoon. Wala ka talagang kilala. Andun pa yung kliyente mo. Biruin mo, bayad ka ng kliyente mo that day. Nakakahiyang mapagalitan ka ni judge. Ni judge, diba? So, kailangan prepared ka talaga. Pero saan mas harsh? Mga judges ngayong nagtatrabaho ka na o yung mga professors nung ano? Well, may mga judges din naman kasi mga professors. Hindi, I mean yung sa experience mo mismo dun nung mas harsh sila nung sa estudyante. Ano naman kasi, depende rin kasi hindi rin naman lahat ng professor sa law school sobrang harsh. Ganyan. Ganun din, in the same way sa courts, may mga mabait naman, may mga na nakikipagbiruan bago ang hearing, yung mga ganun tipo. Pero meron talagang super strict. Ganun. So, tsambahan din. Kumbaga sa school sa law school, kung alam mong masungit itong professor na ito, pupunta ka sa kabilang klase na less strict yung professor. Parang same. Ganun lang siya. Hindi naman ikaw yung tipong yun nga, yung sadomasochist na pipiliin mo yung may hirap na teacher. Hindi. Depende kung alam kong magaling. Alam kong matututo talaga ako. Pero, syempre, that time kasi din, mas priority ko na gumraduate. Kasi kasi tumatanda na sila mami. Sabi ko na, kaya naman, pinapaaral ako hanggang ngayon. Yun. Kaya, kumbaga, syempre, kung may easier route, doon tayo. Kuya, nung nagtatrabaho ka na as a lawyer, nung mga una mo, kamusta yung unang kaso mo? Okay, naman siya, madali yung naging transition ko. Kasi sabi ko nga, before ako maging lawyer, nasa isang law office na ako. Okay. Nagkatrabaho na ako sa law office. So, ang pinaka nangyari lang, nag-leave lang ako for my bar review around 6 months, 5 months. Tapos after the bar, last Sunday of November, nagpahinga lang ako Monday, Tuesday pumasok na ako. Ganon. Technically, inobserve ka dati dun sa dati mong work? Yes, oo. Wow, saya naman. No? Ganon. Kaya, kumbaga, pinabawi ako, hinabol sa akin yung mga trabaho ko dati, ganyan. Tapos nung naging abogado ako, the year after, which is lumabas ang results, pandemic na yan, mga March. Yung mga kaso ko, yun pa rin. Maaaring nadagdagan lang, ganon. Kaya hindi ko sasabihin, yung mga una kong kaso, ako rin yung nagsimula as a paralegal. Kumbaga nahawakan ko na siya, naaral ko na. So alam ko na yung particulars nung case na yon. Nothing new for me to study. Yun. Ayun yung experience ko kasi nga nagkatrabaho na ako dati pa. Kaya hindi ako yung pagdating doon parang clueless na tinambakan lang ng mga case files. Alam ko yung mga kaso ko at the very least. Parang gano'n. Ganun tumatagal yung mga kaso, no? As in, matagal nga. Tumatagal talaga mga cases. Yun ang reality dito sa Pilipinas. Pero hindi mo rin masisisi kasi ang dami talaga ganyan. Saka, yun nga, maraming circumstances na wala sa control ko as a litigator. Wala sa control ko. Let's say, may magkasakit na isang party dyan, si fiscal man or yung kabilang lawyer, si judge, di ba? Dahil may mga ganap din naman din sila sa buhay nila. Ako din, minsan, nagkakasakit ako. So, alam mo yun, kapag ganoon, move na naman to another hearing. Ganon. Ganun nga parang... Isa lang ang mawala dyan. Parang, okay, cancel tayo this day. Ganon. Kaya, it happens. Actually, yun yung malaking reklamo sa justice system ng Pilipinas, no? Medyo mabagal ang progreso lagi sa ano. No? Actually, yun. Pero yun nga, dahil nasa ground ako, nakikita ko na hindi naman sa hindi nagtatrabaho yung courts Oo. Talaga, swamp din talaga sila. Ang dami nilang kaso. Kahit ang dami na ng korte, dumami na rin yung korte dito sa Pilipinas. Pero sadyang sobrang dami na kaso. Talaga. Oo, ganun. Pero kahit sa ibang bansa naman, ganun din naman nata no? Hindi ako ganoong familiar sa nila, sa system nila. Pero sa kanila yata kasi, more of, hindi na umaabot ng trial Parang, kapag umabot ka sa trial, ibig sabihin, more or less sure na mako-convict ka. Parang ganoon. Sa kanila parang ang dami pang bureaucracy before the court itself. So doon pa lang kung kayang i-compromise, parang nako-compromise nila. Ganun. Kuya, anong mga klase ng cases yung kadalasang nakukuha mo? Ko ngayon mas criminal litigation yung akin, ganyan. So anything Hindi, yung mga medyo madalas. Medyo madalas talaga mga estafa. Marami rin kasi nila. Estafa, theft, property, crimes. Lalo na nitong pandemic, ang dami niyan. Actually. Ako pero ang lala kasi
Nasa 1M din na ano sa amin. Mm. Well, pero tsaka na natin Okay, pag-usapan. Hassle Consultation na yan. Hassle yung mga staff na yan. Hassle talaga. Sa ano, wala ka pang nahawakan ng mga murder case o mga ganyan? Sa akin, as a matter of principle, for some reason, parang medyo averse ako sa rape cases, sa murder cases, for the accused. Oo, Ewan ko, siguro matter ayun, tatanong ko sana yun. matter of principle ko lang siguro na parang regardless of the circumstances, parang ayoko kahit parang ganun hindi masyado. Pero for the victim, I have taken cases na. Meron na rin. Pero for the victim hindi for the victim. accused. So, ewan ko, parang pare-pareho kami mga private practitioner. Or depende lang din siguro sa tolerance mo. Pero sa akin, hindi masyado. Actually, kasi dati may tinanong ako na kung ganun, kung sa tingin mong guilty yung kumukuha sa'yo, kukunin mo ba? Kung alam mong guilty siya. Tapos may mga sumasagot na, oo, kasi role ko yun sa lawyer. Pero yun nga ako sa akin, parang hassle. Sa akin din naman. Principles Sa akin, dati hard no ako eh. Ngayon siguro ano lang muna. Sige, interviewin ko. Kunin ko yung facts, ganyan. Ngayon, pag may nakita akong butas na pwede kong ilaban, siguro, yun siguro. Yun siguro ang gagawin ko. Na pwede ko siguro siya i-take. Pero kung malinis talaga na wala talagang lusot eh. Pero, tama din, pwede mo rin naman i-take. Yun nga, kung hindi ko rin naman gagawin, may iba rin naman gagawa. Diba? Matanong ko lang, kung di ba yun nga kung naka-ano ko ng mga ganun, mga cases na hindi man murder, basta mga ganun, yung mga harsh crimes talaga. Ano yung pinaka-memorable sa'yo ng mga ganung kaso? Meron akong may case ako. It was the hardest thing na kailangan kong gawin as a lawyer. Ganon. Medyo bagong lawyer pa lang, para mga first year, second year pa lang yata ako noon. Parang minor na victim ng sexual abuse. Oh my God. Ganon. So, as part and parcel of the preparation of the case, syempre, kailangan mo intervene yung victim. Ganon. Which is sobrang dumudugo yung puso ko noon habang nag-uusap kami. Kasi, naririnig mo first hand eh. Naririnig mo first hand. You can see the trauma, you can see the Tapos, parang ako pa, naisip ko pa na parang nare-relieve niya pa because of me. Oo, kasi parang kailangan niyang ulitin. Dahil tinatanong ko kailangan mo siyang tanungin. Ayun yung pinakamahirap na ginawa ko. Parang after yata nag-leave yata ako ng 2 days, parang gano'n. Para lang ilabas ko lang siya sa sistema ko. Kasi bigat na. Yun ang I think, yun ang pinakamahirap sa akin, pinaka-memorable. Parang gano'n. Yun nga eh. Actually kasi yun nga, sa pagkakakilala ko sa'yo, sa inyo nila Felix, yun nga, ang babait nyo kasi sobra, so gets ko yung sensitive side nyo. So ikaw, paano mo napapag-separate? Yun nga, ngayon siguro matagal ka na experience mo sa pag-lawyer. Paano mo napapaghiwalay yung sarili mong emotions and sarili mong personal view dun sa nangyayari? Dun sa professional work mo? Yan, naano ko na yata, parang na perfect ko na yung paghiwalay sa Attorney Gabs at sa Gabs as a person. Ganon. So, nagkiklik lang siya. Okay, trabaho, showtime, ganyan. Attorney Gabs, labas, parang ganyan. Pero ibang Gabs as a person. Kasi, naging ko siya parang naging defense mechanism ko siya. Kasi kung puro Gabs lang or puro Attorney Gabs na lang palagi, masusunog ako eh. 'Di ba? Pero mo, sa pang-araw-araw, umaga pa lang, may trabaho na, umiiyak na yung kausap mo, hanggang sunod-sunod yan. Tapos iba-ibang tao, iba-ibang problema sa pang-araw-araw. Kahit gabi, ganon, tumatawag sa'yo. Kapag hindi mo binigay yung leeway yung sarili mo, masusunog ka talaga. And kapag hindi, ang na-realize ko dyan na kapag wala ako sa peak performance ko, kawawa mga kliyente ko. Kawawa yung kliyente mo, totoo. So, ngayon, ang parang naging defense mechanism ko, ayun nga, magkahiwalay ang professional na, sa ako as an individual. Na, alam mo kung napansin mo kanina habang nagkukwentuhan tayo before nag-roll yung camera, iba na ngayon, di ba? Kasi showtime to parang ganon, di ba? So, ganon siya, na automatic nagki-click. Nung mabata-bata ko, parang inasnap, ano yan? Okay, ano ka? Kunwari nakikipagkwentuhan ako sa family, bigla may tumawag.
iba na ako niyan. Nagbabago Iba bigla. professional na yan. I think naalala ko yung mom ko, first time niya narinig yung lawyer voice ko. Parang nanlaki yung mata niya na hindi niya in-expect. Ganon. Pero para sa'yo, ano yung pinagkaiba ni Lawyer Gabs tsaka ni Normal Gabs? Ang as a citizen, as a human being, chillax lang ako eh. Chill lang naman ako. Laid back. Very laid back. Pero as a lawyer, syempre hindi yun pwede. Although, ayoko pa rin na makikita ng client na nangangarag ako. Kasi syempre, kapag nakita nilang nangangarag yung lawyer, baka mas makadagdag sa ano nila. Pero mas diligent, syempre. Professional, syempre. Ganon ang ano natin. Ganon. Kapag may engagement, kumbaga. Saka yun, ang ano ko rin pala, just to add to that, ang ginagawa ko usually is, kinakahon-kahon ko na siya sa utak ko. Parang ganon. Parang kino-compartmentalize. Kino-compartmentalize ko na siya. Kasi, yun nga, kapag, ito ang pinag-uusapan, okay, nakabukas yan. Sa ulado ko yan kasi nabasa ko naman. Pagkatapos ng usap natin, sasarado ko yan. Yan. Kaya nung parang na-burnout ako, parang 1 or 2 years ago, nung burnout ako, pag pinipicture ko yung utak ko, parang parang storage siya. Na ang daming balikbayan box na lahat nakabukas. Ganon, tapos ang kalat. Ganon. Natagalan akong ayusin yun for myself. Kaya kumbaga sabi ko, never again. Hindi ko na iano yan. Kasi kawawa talaga yung kliyente na kausap kami, nagba-blackout ako. Minsan, napaghahalo-halo ko yung names ng mga ng parties, gano'n. Tapos kung ano yung pinag-uusapan dito, magkano, alam mo yun. Nakakahiya din for my client. Kaya sabi ko, never again, iano ko na yan. Kailangan i-manage ko yung burnout at stress sa sarili ko. May ano ka ba? May limit ka lang na kunyari, ganito karaming kaso lang ang tatanggapin ko per... Ngayon sa practice ko, oo, na simula nung I opened my own, sinabi ko nga na dito na lang tayo sa yung alam natin magagawa natin yung best natin. Parang gano'n, na hindi ako pwedeng sumobra dito kasi pag ganyan, sunog na ako niyan. Ganon. Ganon lang. So, mahirap din kasi pag naging greedy ka rin masyado, di ba? Like, may mga unexpected consequences yan. Tama. Kaya ang sa akin lang ngayon, basta kaya, sige, anuhin natin. Saka tinatansya ko na rin yung kausap ko, yung prospective client. Sa akin, mukha bang masakit sa ulo to? Ganon na tipong, mukha bang parang very demanding, ganyan. Kasi may mga clients naman na they understand, ganyan. So, may mga clients din syempre na very demanding. So, iba-iba siya. Ngayon, medyo tinitimpla ko kasi medyo nagigets mo, mababasa mo naman yan kung may potential si client to be toxic. Kasi, di ba? Which is understandable naman. Kasi, you meet people at their worst. You meet people at their worst na kaya nga sila sumasangguni sa abogado dahil may problema sila, 'di ba? Maaaring makukulong yung asawa nila, makukulong sila, ganyan, 'di ba? So, you meet people at their worst. At the very least sa profession ko, sa line ko. Kaya 'yun, makikita mo talaga yung bad side. Kaya makikita mo talaga yung mabait Dahil kung mabait siya, stress na siya, niloko na siya lahat, mabait pa rin siya. Mabait tong taong to. Parang ganun. Kuya, kunyari yung relationship mo sa mga clients mo. Like, necessary ba na lagi kayo maging magkaibigan or parang separate lang? Parang just professional job talaga? Ako, tinatansya ko. Kasi iba-iba rin naman circumstances. Meron minsan, kaibigan mo na, tapos nagka-problema, so tutulungan mo. By then, naging kliyente mo siya. Diba? So, I think nakikita naman nila, especially yung mga malalapit sa akin, nakikita nila kapag naka-lawyer Gabs, naka-attorney Gabs ako. Ganon. So, alam na nila yon. Minsan, syempre, you gain friends din na bagong kilala, tapos, okay to, nagva-vibe kami. Ganon. Nagiging kaibigan mo rin. Pero syempre, as much as possible, kailangan mo pa rin may fine line na ako, for me lang, may professionalism pa rin kasi baka at the end of the day, masyado akong maging komportable. Pag nag-a-advise na ako, hindi na i-take yung advice ko, di ba? Kasi diba? Narinig yung narinig yung kenkoy ko. Di ba? Tawag doon kaya, sa mga kasong hinahawakan mo, ano yung mga pinakamahihirap na kaso? Meron talaga na mga meron na
lahat naman ng kaso is may sarili-sarili siyang challenges. Okay. Okay? Pero for me, ang pinakamahirap na challenge sa bawat kaso na ano ko is kapag ang witness mo ay kabado. Ganon. Okay. Kasi ang tendency niyan, kahit totoo yung sinasabi niya, ang tendency is magkakamali siya na baka fatal sa case nyo. Ganon. Kaya ang remedy ko sa mga ganyan, talagang pinapractice yung parang ina-assure ko siya na ina-assure ko siya na whatever you say, ganyan, wag kang kakabahan, isipin mo kung ano ang tinatanong sa'yo. Ganon. Kasi minsan may mga iba ako na-experience dati na parang ang tanong is when did you ganyan, ang sagot niya tao yung sagot niya, 'di ba? So hindi responsive kaya yun yung lagi kong sinasabi sa mga naging witnesses ko na intindihin niyo po yung tanong, hindi niyo kailangan makipagsagutan, patapusin niyo po yung tanong, isipin niyo kung ano yung tinatanong. Kapag what ang tanong, sagot 'di ba, mga bagay yung kung ano man yan. Kapag tanong ay when, ang sagot ay oras, where, saan, ganyan. Minsan kasi minsan na mix up yan ng mga tao, especially halo-halo na. Understandable naman, kabado, hindi nila sinisindak sila nung kalabang lawyer, parang gano'n na it happens. Ayun yung pinakamahirap for me. Kuya, ito lang, matanong ko lang. Naka-experience ka na ba ng kumbaga unfair justice? Na alam mo talagang kayo ang nasa tama. Pero dahil for some reason, maaaring corruption, maaaring kung ano man, natalo kayo? Thankfully, parang feeling ko hindi pa naman. Kasi I think that is the misconception. No? Okay. Kasi sa justice system natin, maaaring may truth, pero meron ding parang judicial truth. Yung napatunayan mo lang sa korte through your evidence, through your testimony, ganyan. So awan ng Diyos na ko pa naman yung mga judicial truth ko ano pa naman sa truth. Kaya I think yung pala maisingit ko lang yung doon sa nakwento mo kanina, yung minor na abuse. Ano yung nangyari doon sa kaso? I think ongoing pa yung case. Oh my God. Pero hindi na rin ako privy sa case na yan. Pwede ba ito tanongin sa mga medyo controversial na mga batas? Sige, tignan natin. Ikat mo na lang. Pwede naman natin ikat na sakali. Anong view mo sa divorce? Sa akin, I am pro. I am pro. Kahit may religious upbringing naman din ako, kahit paano. I think we have to keep up with the times kasi we just have to accept the fact na mayroon talagang nagkamali ng desisyon. It's not meant to be ganon. So, yun. Imbis na pahirapin ang buhay ng lahat. Lahat involved, especially the children, kung meron man, 'di ba? Why not na lang? Give them the option to be free. 'Di ba? Saka baka meron din, 'di ba, may mga circumstances din na couples work better together. Na parang nung naghiwalay sila, parang yung mas umokay pa. Mas umokay sila, 'di ba? Ganon. So baka may ganoon na For me, ako diyan, I'm pro. Pro ka. Ano naman? Same-sex marriage. Yeah, pwede sa akin, pero nakikita ko right now hindi siya feasible maipasa dito sa Pilipinas. Dahil well, you know the political climate here. Okay. So, kasi it's more of political din kaya ako, feeling ko ako dyan. Mas ako sa civil union. Civil union. Civil union. Mas, I think it's more plausible dito sa Pilipinas. Ganon. Ako, pero yes to both. Yes to both. Kuya? Punta naman tayo kunyari sa society. Syempre, ang mga lawyers may ibang view yan sa society natin kasi nga pinag-aralan nyo yung sistema na bumubuo sa society natin. Para sa'yo, sa Pilipinas, ano ba talaga ang main na problema ng Pilipinas? Bakit tayo ganito? Bakit tayo medyo magulo? Bakit tayo medyo mahirap? At bakit tayo, dami problema like mga baha at all? Alam ko na. Kasi sa Pilipinas may oversupply ng magagaling. Lahat ng tao sobrang galing. To the point na yung competition hindi na
hindi na siya healthy. Yun oversupply siya ng ng lahat magaling sa lahat sa tingin nila magaling sila, lahat tingin nila eksperto sila, ganyan. So, syempre you invent schemes para ma-one up mo yung competition. It's not a healthy competition anymore. Ganon na imbis na nagkakaroon tayo ng totoong solusyon na scientific based scientific approach to solve problems. Wala, hindi na kung sino lang na feeling ang magsasalita na ganyan. And ako parang sa akin nga parang takot ako i-declare na expert ako sa bagay na yan. Parang gano'n kasi it's too presumptuous of me to do that. Ganon. Pero yun ang nakikita ko especially sa SOCMED ngayon, lahat masyadong magaling. At dahil magaling sila, parang gusto nila, feeling nila they can get away with it. Yung mga ganun tipo, gusto nilang dahil magaling sila, they want to cash in on their greatness. So to speak. Parang ganun. Kuya, punta lang tayo sa mga sa mga kasong hinahawakan mo na nandun ka sa mga estafa, di ba? Anong common denominator naman ng mga nakikita mo dun sa mga dun sa mga perpetrator naman? Hindi ko alam kung there's a certain like kunyari ako, paano ako mag-iingat sa isang estapador? Siguro siguro nga dahil sa pang-araw-araw nakaka-interview ako ng mga ganyan na mga akusado sa ganyan. Siguro ang nakikita kong common denominator nila, mga mga mabulaklak magsalita. Iba talaga. Charismatic. Charismatic, ganyan, na borderline narcissistic. Ganyan. Di ba? May ganun silang tendency na nakikita ko yan so, syempre, dahil nga ganun yung nakikita ko sa pang-araw-araw. Ganun ang mga nakakausap ko. Medyo may na-establish na ako na sa kanila na parang sa akin lang naman na parang checklist ko lang siya na parang nito-check nito yung ko gano'n. Sige kuya, kung para mag-ingat yung mga tao sa mga hindi naman baka tayo dyan. Mahirap baka sabihin nag-generalize ako. Pero hindi naman, pero sa akin lang naman, pakiramdam ko lang. May share mo lang yung checklist. Like, well, yun, una nga parang mabulaklak talaga. Mabulaklak talaga yung dila, no? Tapos, kadalasan din ng mga nakakausap kong ganyan ay they have the habit of name-dropping people. Ganon. Kilala ko sa ganito. Kilala ko si ganyan. Yung mga ganon tipo. Oo nga. Di ba? Tapos, hindi sila, kasi for me, kung totoong kilala mo yung tao na yan, or totoong close mo yan, sa hiya mo na lang sa tao, hindi mo gagawin. Di ba? Hindi mo dadamay sa hindi mo gagawin. Pero yun, may tendency talaga sila. Kaya, yun yung mga telltale signs na tinitingnan ko na, ang dami sinasabi, palabok. Ang simple lang naman ang sasabihin, pinapahaba. Ganun. Para, ang kasi nun is, ang ratio behind that is na, na ko-convolute yung utak mo. Ang daming dinaanan ng from point A to point B. Naka-cloud. Diba? Tapos, anuhan pa nga ng mga, babagsakan ka pa niya ng mga kilala ko si ganto. Si ganto nga, di ba? Si ganto nga, rin, nag-invest nga rin sa akin yan . Yung mga ganun tipo, ay nako, I'm telling you, yun yung mga ko. Ano pa ba? Ang nila? They exude a certain aura on how they comport themselves in public. Parang ganyan. Paano nila dalhin yung sarili nila. May something Yun, medyo mahirap i-explain yun. Pero, pag yung nakita ko, ay parang to. Yung mga ganun tipo. Parang yung off lang yung energy talaga nila. Pero parang hindi. Pero syempre, hindi ko naman na sinasabi. Nasa isip ko lang naman na yun. Baka sabihin ng mga tao, judger ako. Pero kumbaga. Hindi, kasi yun nga lagi mo nakakausap yun. So, imposibleng hindi ka matuto dun sa mga nakikita mo. Oo, parang na-observe ko lang naman yung common patterns nila. Syempre, kailangan mo yan Kailangan mong malaman yan. Kasi may mga lalapit sa'yo. Magkukwento ng talambuhay nila. So, may mga may mga pieces of the story na hindi nagfi-fit. So, dahil hindi nagfi-fit yun, parang alam mo yun na parang on guard ka na, teka, may tinatago sa akin to. Ganoon. Tapos yun nga, nakita ko kadalasan ng mga ganoong tao. Parang ganun yung in-exude nila na pattern. Mapunta tayo nga doon sa mga yung mga scammer na ganyan. Sabihin na lang natin kung ano mga modus operandi na yun nga, yung pang maraming pera. Kunyari, yung dun sa amin, yung nang estafa sa amin. Parang sa lahat-lahat ng naano niya sa mga nag-invest sa kanya, parang nasa more than 100M.
Tapos sa kaibigan ko pa lang, 11 million. Sa amin, 1M. Sa tingin mo yung gano'n na ang dami naman na nilang pera siguro. Pero ba't pa nila pinagpapatuloy yun? At hindi ba sila natatakot na obviously puputok at malalaman ng ibang tao? Sa tingin mo, bakit ganun? Ba't may gumagawa pa rin despite na parang makakatakas ka ba dyan? Imposible. Kung gagawin mo ba yan, anong bang sirang-sira ka? Sa akin, babalik ako, mag-circle back ako sa answer ko kanina. Masyadong magaling. Oo. Parang feeling niya, he can get away with it. Tapos, dahil magaling ako, kailangan ako yung pinakamayaman. Pinakamaraming nagancho, yung ganun tipo. So ako feeling ko ganun na. Masyadong magaling. Ganun. Circling back to the... Parang borderline narcissist nga. Oo, ganun. So, dahil magaling ako, kaya kong lusutan to. Ganyan. At dahil magaling ako, kailangan ako maging pinakamayaman. Ganun. Whatever means possible. Oo. Kasi naisip ko na lang talaga na, kasi kami, yun nga, na-scam kami na parang kung gaano kalaking problema yun. Parang sa loob ko lang, hindi mo man lang ba naisip na yung mga tao na yun dahil nga pandemic kaya sila nag-invest dahil kailangan nila ng passive income. Yeah. Passive income at gusto nilang maging secured. Tapos kung alam mo, ginawa mong problema sa mga tao, like, yung mga, na yun, as in nag-loan pa sila para mag-invest doon. Tapos as in talagang ngayon, lubog. Lubog. As in talagang, madaming ganyan. Tapos sa loob ko lang, gaano kakalyado yung konsensya nyo na parang, iniisip nyo kaya kami, like, di ba? Yung mga ganun, na yan, callousness of the conscience yan. Chances are, hindi niya yung first time ginawa. And most probably, nagsimula yan sa maliliit na bagay. Ganon, na maliliit lang, ganon. Tapos, syempre, na naging comfortable hanggang sa lumaki operations, naging comfortable siya to take that amount. Ganon. Yun yan, hindi niya first time yan ginawa. Kasi I don't think na yung first time gagawa ng ganyan, tapos ganyang scale kagad. I don't think so. Somewhere, somehow, nagawa niya na yan sa buhay niya dati pa. And he got away with it. Kaya akala okay niya, lang, lagi siya makakaget. Oo. Hanggang sa, ayun, nag-snowball na ganyan na kalaki. So, sa'yo kuya, ang view mo ba kunyari sa morality na lang o sa konsensya? Kinakalyo ba talaga ang konsensya? Yes, kapag na-normalize yung isang bagay, makakalyo ang parang magiging numb ka, 'di ba? Kapag nagbubuhat ka rin, 'di ba? Nagkakalyo yung kamay mo. Parang hindi mo siya nararamdaman kasi paulit-ulit ginagawa. And sa mind mo, nagiging normal na siya. Normal. Oo, ganoon. So it becomes normal like breathing. 'Di ba? Na parang wala na, hindi mo na napapansin na humihinga ka, 'di ba? In the same way, hindi mo na napapansin na mali 'yun. Kaya 'yun, parang nagiging kumakalyo. Medyo ganyan yung view ko sa Diba, parang tayo na sa Lasal dati. Dami mga anak-anak ng mga government official doon Tapos parang ang hirap lang din kasi ang babait naman nila. Pero knowing the family and all, pero parang naisip mo rin, parang hindi na rin sila sobrang aware na parang technically mali yung ginagawa ng family ko. Sa akin naman kasi, nagsasubscribe din ako sa kung anong kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Diba? Unless parte si anak ng sa ginagawa ng tatay niya. Pero I think kung college student, bata pa naman siguro. Bigyan mo naman ng benefit of the doubt. Diba? Pero kasi meron ako mismo sa Lasal, nagyabak. Actually, gobyerno naman nagbabayad ng panggas ko kasi parang naka-expedition siya nun. Tapos sabi ko di ba yung expedition dati, sikat na magasto sa gas? Laklak so, yun. Paano niya sabihin na gobyerno naman nagbabayad yan? Sa loob ko lang, pera na magulang ko yun Ikaw din, pera mo rin yan kasi nagbabayad ka rin naman ng tax kahit bata ka pa Kasi, di ba, pag kumain ka sa mga Jollibee, di ba, may VAT ka na yan. So, babayad ka rin ng tax. Pero kuya, sa tingin mo, kung para umunlad naman ng Pilipinas, ano yung kailangan mangyari? Siguro, ang sagot ko dyan would be makilala ng mga Pilipino ang Pilipinas. Ganyan. As it is, ang hina ng education system natin na parang, hindi ma-appreciate ng younger generation kung ano yung ina-enjoy natin ngayon. What is the price of this freedom? Kasi, parang dumadaan lang. So for me, para umunlad ang Pilipinas, first step dyan would be
ipakilala mo ang Pilipinas, ang pinagdaanan natin as people, it is only then that the new generation will come to love Philippines. And with that love, mag-act sila for the betterment of the Philippines. Totoo yan. Napaka-importante ng nationalism talaga. Oo, yun, nationalism eh. Kasi kung mahal mo ang Pilipinas, you are willing to do something, you are willing to do good things for the Philippines even at your expense, di ba? So ako, for me, ayun yung first step para pakilala mo ang Pilipinas, pagandahin mo ang education system. Ayun, education system natin at the very least para ituro bakit mo dapat mahalin kung ano meron tayo ngayon. Totoo. Ang nakakalungkot lang dyan, kunyari, dahil sa K-12 na binawasan pa yung mga Filipino subjects, binawasan pa yung mga history subjects, para bang... Ang sa akin dyan, siguro, quality na, yung maganda talaga yun, maganda talaga yung quality, mapapakilala talaga, gano'n, yung struggles natin. Kasi, ayun yan, medyo nakikita ko sa ngayon, sa mga younger generations, sila, pag tinanong mo ng historical fact, wala, parang hindi ganun. Kaya yung appreciation talaga nila mahina eh. Tapos ayun nga, yun din, I think the Filipino language is dying sa younger generation eh. Ganon. I think more people right now nag-employ ng mga Filipino tutors. Dahil yung mga anak nila, hirap na mag-Filipino or mag-Tagalog, ganyan. Samantalang dati, baliktad naman, kumukuha ka siguro sa batch natin, kumukuha ng mga English tutor para gumaling, para matuto. Ganon. Pero ngayon, predominantly, nakikita ko, mas first language ng mga bata yung English. Dati nakikita ko, yung mga may first language na English, mga elite lang talaga. Oo, di ba? Oo, yung mga mayaman. Or either sobrang talino mo. Yung gano'n. Di ba? Or sobrang yaman na. Pero ngayon, kahit sa mga middle class and all, ang daming English ayro talaga. Oo. Lahat talaga. Kaya yun nga, nag-struggle yung mga sa younger generation, sa Filipino. Kaya ako, kahit ano mangyari sa mga pamangkin ko, hindi ako nag-English lang. Kahit English yung sagot nila sa akin, Filipino ko, para maintindihan pa rin nila maintindihan kahit paano. Actually, yan po dapat yung maintindihan talaga natin, yung importansya ng language. Kasi yung Filipino language, hindi pa siya ganun ka-intellectualize. Ang dami pang scientific terms, dami pang mathematical terms. Tama ka rin dyan. So, hindi pa talaga siya hindi pa siya sobrang pwedeng gamitin sa lahat ng bagay. At yun pa yung kailangan nating i-aim. Even sa batas, parang one time, hindi tinanggap ng court yung parang isang affidavit na ginawa ko because it's English. Kasi hindi marunong mag-English yung nag-execute. So parang inutusan ako na, anuhin mo yan, i-translate mo yan. Kung tinranslate ko, nahirapan din ako, ganon. So, yun, or siguro baka meron naman, hindi lang kasi natin din masyadong nagagamit. Kaya mahirap din. Ayun pa, kasi parang kung mapapansin nila, kunyari, mga maunlad na bansa, China, Japan, kahit mga European countries, talagang yung language nila is sobrang kompleto na parang sa lahat ng bagay, kahit sa sciences and all, meron ng magagamit na. Kasi yun din yung nagpapahirap minsan sa paggamit natin, kunyari, pagdating nga sa economics, sa school, sa law, sa science, sa ganyan. Kasi hindi pa nga siya intellectualized. Tapos ngayon pa, parang pinapatay pa lalo na imbis na pagpagyamanin yung language natin. Unti-unti pang pinapatay. Sa discourse siya ng academic level, 'di ba? Doon yung mayabong yan kasi habang nire-research mo, 'di ba? Kaya 'yon. Speaking of Japan, naalala ko lang, nung sumakay ako sa USJ, sumakay ako sa Harry Potter. Nakita ko si Harry Potter Japanese yung niya, 'di ba? Weird, pero sabi ko, talaga, ikaw ang tourist, you have to adjust. Kaya doon ko nakikita na yung mga Japanese, mahal talaga nila yung bansa nila kasi 'di ba? Iba yung nationalism, sense of nationalism nila na wala tayo. Kaya sila ang ganda ng bansa nila kasi mahal na mahal nila yung bansa nila. They act for the benefit of Japan. Ganon. Actually, may ganyang istorya sa kunyari sa Korea, nung post-World War ata. Kaya rin biglang umunlad yung Korea kasi parang, dahil nga diba, parang tumulong ata sila sa Japan nun. So parang nagkaroon din sila ng... Hindi sila tumulong, sinakop sila. Tapos parang nagkaroon din ng mga Korean ata. Basta ang alam ko parang nagkaroon din sila ng mga penalties eh. Tapos parang nagpadala ata ang Korea ng mga workers
na mas mababa ang wage sa ibang bansa, hindi ko alam kung sa US ba or sa UK, Mm. para magtrabaho ng sobrang liit na wage Mm. para sa Korea, para lang makapagbayad yung Korea. Ibig sabihin, may mga taong Nag-sacrifice sila. nag-sacrifice sila. Yeah. para sa bansa nila. Oo. Na dito sa Pilipinas, Yung sa ano lang yung sa Japan lang, yung sa nag-ano nila na nuclear power plant nila, Oo. di ba? Ang pumasok doon para maglinis ay mga matatandang Oo, mga di ba? matatandang Japanese, di ba? So, di ba? Sobrang selfless noon na inisip mo yung lang Bushido. No? Bushido. yung younger generation, ganyan. Oo. Pero yun nga kasi, circling back, mahal nila yung bansa nila. Na Mm. sana, tayo mga Pilipino, ganun din sa Pilipinas. Kasi yan din yung akala ng mga Pinoy na minsan pagka yung pagmamahal sa bansa, medyo cheesy side na mahal ko yung Pilipinas, alam ko yung history. Pero technically, ang pagmamahal sa bansa, mahal mo yung mga produkto nyo, mahal mo yung kultura nyo, mahal mo yung waste yun nga, yung kung paano ba yung mano, yung po at opo. Yung buong konsepto ng pagiging Pilipino kasi magre-reflect sa ano yun sa economy. Sa ano mo, kung paano ka mag-decide sa pang-araw-araw, ganyan, di ba? So, kunyari, yung ano na lang, sa grocery, may makita kang Filipino brand, may makita kang, di ba? Katangkili kami yung Filipino brand dahil alam mong sa quality siya, Pilipino, si Pilipinong magbe-benefit doon. Parang ganyan. Alam mo yun? Kasi yun nga, pag masyado tayong mahilig sa kunyari, sa mga imported na bagay, naglalabas ng pera sa Pilipinas kasi import yung kumikita dun yung kumpanya na international. So parang importante talaga na magkaroon tayo ng ano talaga dito, ng industrialization, na ang magsisimula talaga nationalism. Kasi kung titignan natin, ang minamanufacture lang ng Pilipinas, na medyo matatawagan mo din, Silica Papaya, wala tayong technology na kahit ano, mga semiconductor lang, pero wala tayong kahit anong technology kasi meron na kagad tayong notion na, hindi, bobo mga Pilipino, hindi natin kayang gumawa ng ganyan eh. Saka di ba meron tayong bias kapag imported to mas maganda. Yun, lack of nationalism, di ba? Na samantalang sa Korea, let's say Korea, number 1 ng Samsung doon. Kasi local product nila, di ba? Hyundai is parang yun din ang ano nila. Kasi sinusuportahan nila yung kanila dahil at the end of the day, alam nila na ano yun. Alam nilang sariling para sa kanila yun. Sarili nila yun. Na sana ma-adopt din natin yun on our end. Para kasi naawa ko sa bansa natin. So, kawawa talaga. Pero sa totoo lang, magpakatotoo rin tayo, ang hirap mahalin ng Pilipinas talaga. Lalo na pag na-traffic ka dyan. Tama din naman. Oo. Minsan, pagka yung kunyari, nagdadrive ka sa EDSA, tapos yung traffic talaga na mas mabilis pa yung lakad. Oo. Makikita mo yung mga komento sa social media. Ako, sabi ko, parang ba't kanya kayo mag-isip? Parang gano'n na, di ba? Hindi mo alam kung ano ba, troll ba to o ganyan talaga siya mag-isip. Ako, napakaraming troll ngayon. ayun naman din. Totoo naman din. Ikaw kuya, psychologically lang. Kasi kunyari, ako, yung, di ba, siyempre, social media itong ginagawa natin. Ang daming comments eh. Talagang, napansin ko, lahat ng pinapost namin, meron nag-i-effort para mang bash at mang troll na para talaga ng... Oo. Ba't kaya may mga taong ganun? Sa tingin mo, ba't may mga taong nag-i-spend sila ng energy, ng time para mang troll at mang inis lang? Well, ako on my end, kapag may ganyan, ano na lang, inisip ko na lang, miserable talaga yung buhay nila. Na, yun lang ang nagpo-project sila. No? The fact na magko-comment ka ng gano'n, full of hate, di ba? Yun lang yun. Miserable talaga ang buhay nila. Ganyan. So, pag may mga times na mababash, syempre, sa akin naman dyan, kahit anong gawin mo, ngumiti ka o sumimangot ka, may magagalit eh. Di ba? So, ang akin lang dyan, naging anchor ko lang dyan during the time na ano rin ako, nung umappear ako sa TV, parang ganyan, syempre may mga bash din, may mga ang lagi ko lang pinangahawakan dyan is yung yung message ng mommy ko. Parang sabi niya, ang galing mo. Parang gano'n na, parang I'm proud of you. Congrats. Parang mga gano'n. Yun lang. Sabi ko, all else, white noise. Kumbaga, yung opinion na nagmamatay sa buhay mo, yun lang naman talaga yung may kwenta. Oo, kasi kung sinabihan ako ng nanay ko na ang pangit ng pagkakaano mo dyan, yun, baka medyo anuhan ko yun, na yun, hindi pang babash yung criticism yun eh. Constructive criticism yun. Pero yun nga, meron talagang mga tao na, ewan ko, may miserable siguro talaga ang buhay nila, na yun na siguro ang karma nila na
na ganun na lang ang ginagawa nila sa buhay nila to bring other people down. Ganyan. Totoo lang. Kasi kunyari, ako dito tawan-tawa ako kasi diba, upload ako ng upload. Meron, nagdi-debate, may nag-aaway pa rin, nag-iinsultuhan 3 months after ko ma-post. As in, nagsimula yung usapan nila, yung trash talk nila, nung pinost yun, hanggang ngayon, parang linggo-linggo nakikita ko na replyan nilang dalawa na parang, guys, mag-move on naman kayo. Ano ba naman, nasasayang yung buhay niyo dyan? Kaya napansin mo, di ba? Pag tinatanong mo ko, pause muna talaga ako. Nag-iisip ako Kasi piniphrase ko din sa utak ko. Baka kasi may masabi akong mali. Tapos, maging cause siya na mabash ko sino man, di ba? Or mag-away, ganon. Syempre, ayaw naman din natin ng echo chamber. Lahat nag-agree sa sinasabi natin, di ba? So, kailangan din naman natin na may debate, may discussion. May discourse. Pero sana naman intelligente naman yung discussion. Hindi yung trastukan lang. Yung may dagdag naman sa natin. Pero nakakatawa kasi may ganun din talaga. Dito panigurado marami kasi low yung usapan natin. Actually, saka medyo controversial pa yung mga tanong mo. Hindi naman. Yung masarap kasi pagkwentuhan yung mga ganun bagay kasi konti lang din yung na-interview ko. Ano pwede kong tanongin sa mga ganun Actually, totoo naman din. Pero siya, nangyayari. It's our reality now. Oo, ganon. So, sa akin, ang ko na lang dyan, choose your battles. Diyos ko po. Ang metrics ko na nga lang dyan, kikita ba ako dyan? Ay, hindi. Sige, bahala ka dyan. Totoo. Kung etong taong ba ito galit sa akin magbabago ba ang buhay ko? Maghaano ba? Maapektuhan niya ba? Definitely, alam ko naman, di niya ako pinapakain Parang ganon, di ba? So, pero kung galit ba sa akin kung negatibo ba ang opinion ng taong ito sa akin, maapektuhan ba ako? Parang hindi ba ako makakapagtrabaho bilang abogado? Magpa-function ba ako as a citizen? Si Gabs the citizen? Kasi kung hindi, okay, bahala ka na dyan. Sige, opinion mo yan. Entitled ka sa opinion mo. Kuya, naman tayo? Labas naman tayo sa masyadong mga technical na bagay. Bagong kasal ka lang. Yun. Ayan. Bilang na tayo, mga nasa edad na rin ako ng mga ganyan. Kamusta ka bilang bagong kasal ngayon? Masaya. Magaan, gano'n. Siguro kasi fact din na nasa tamang tao. Parang gano'n. So parang wala akong regret sa decisions ko with regard to So yun nga, investment pa rin ng pag-aasawa di ba? So yun, I think tama ang pili ko. Yun lang. Ayun nga kuya, ano yung mga nakita mo sa pinakasalan mo para masabi mong siya na yung papakasalan mo? Kasi napaka-importante niyan. Isa sa pinaka-importanteng desisyon na gagawin ng isang tao sa buhay niya. Siguro well, hindi man ako magpapaka-epokruto, parang type ko talaga yung asawa ko. Nagagandahan talaga ako sa asawa ko. Parang ganyan. Pangalawa, yung ang metric ko lang naman kasi talaga is ayoko na masakit sa ulo. Yun. I have my fair share of experience in relationships. Pero looking back, ang na-realize ko, ayoko na masakit sa ulo. Kaya yung mga dinidate ko rin for the past few years, pag may nakita kong something na, yun nga kasi, nag-oobserba rin kasi talaga akong tao. So yung mga dinidate ko, syempre nakikilala mo, nakikita mo na, parang masakit sa ulo to Ganon. Kaya pag ganon, okay, parang it wouldn't work. Okay, bye-bye, ganon. Hindi na magasaya ng oras ko, na energy. Yun, ganon. So siya, okay, kasi magaan kasama. Parang ganon yung, ganun yung nakita ko sa wife ko. Kaya sabi ko naman din talaga, pag nagkaroon ako ng girlfriend, mabilis na lang yan. Ganon. Mabilis ka nagulat nga ako Parang, ako rin kakakita ko lang na, may girlfriend na si Kuya Gabs. Sigulat ako, kasal na. Congrats. Yun. Mabilis talaga. Mabilis. Pero yun kasi, magaan kasama. Saka, yun, tama yung sabi ng mga kaibigan ko Sabi niya, nararamdaman mo ba sa sikmura mo sa mo, nararamdaman mo ba? Na siya na? Oo, ganoon. Sabi ko, kasi otherwise, kung hindi, kilala nyo naman ako, sabi ko ganoon, na hindi yan tatagal, or ako mismo mawalan ako ng gana kung hindi. Ganoon. So, yun. So, ikaw naniniwala ka na mararamdaman mo yun, magkaka-intuition ka na kung siya na ba yung mapapakasal mo? Oo, ganoon. Oo. May ganoon, mararamdaman mo siya. Mararamdaman mo siya. Ako at least for me, sa experience ko, ramdam ko naman. So, yun. Sana totoo ka, kuya. Sana totoo mararamdaman mo yan. In due time. Ramdaman ko natin. Joke lang. Siya, kanina ko pa nagpaparinig Hindi, wala. Hindi, matagal pa. Kuya, pagdating naman sa family life, ano yung mga goals mo? Syempre, gusto ko to be the best provider that I can sa family ko. Ganon. Gusto ko
Gusto ko, ayoko naman ng extravagant life. Comfortable siguro. Oo. Okay na ako doon. Kasi the more we covet, yun ang pitfall natin na diba? Ayun, siguro, naman ako, madali naman akong ma-satisfy. Pero syempre, ayoko naman din yung kinakapos siguro. Pero ayoko rin naman masyadong extravagant. Goldilocks lang. Ilang anak ang plano mo? Ang discussions namin, siguro, 3. Wow. 3 siguro. Kayo, ilan kayo? 4 ba kayo? 4 kayo magkakapatid. 4. Puro lalaki rin kayo, no? Kaya sakit ng ulo ni Mami eh. Pero si Mami, the matriarch talaga dahil lahat kami 4 napapasunod niya. Hanggang ngayon ba takot pa rin kayo sa Oo talaga. The opinion matters, the order is absolute, gano'n. So, yun. Kasi, yun nga, ako naman, ang iniisip ko naman dyan palagi is, hindi ka naman kasi ipapahamak ng nanay mo. Oo, diba? So, maaaring hindi mo gusto yung sinasabi niya, pero it's coming from a place of care eh. Diba? Or kasi, ba't naman niya sasabihin niyo kung ipapahamak mo yun? Kaya, yun, I've learned better to trust my mom. Oo. Matanong ko lang, di ba OFW yung papa niyo dati? Yes, oo. For 30 years. Ayun, kamusta naman yung para sa'yo, ano yung nagawa ng mom mo? Kasi sobrang hirap no na 4 kayong puro lalaki, tas mag-isa lang siyang bumubuhay sa inyo nun. Well, nag-aalaga pala. Oo, si Mami naman din kasi, yun nga, nadisiplina naman niya kami ng maayos. Ganyan. So, siya rin yung nag-manage ng finances. Siyempre, si dad wala dito. Padala ng pera. Siya lahat. And magaling sa pera si Mommy. So, yun. Pero lagi niya nga rin sinasabi sa amin na wala kaming mapamana sa inyo kundi yung education nyo. So, what you do with it, bahala ka na. Diba? So, which is, tama naman. Kasi hindi naman kayo mayaman. I wouldn't say na lumaki ako na hirap na hirap. Pero I wouldn't say na na mayamang-mayaman, gano'n. Fortunate enough, thank God, na kami, na in the middle, gano'n. Yun lang ko. Thankful ako doon. Kuya, punta tayo naman sa philosophy since napag-usapan na nga natin yung goals and pangarap. Para sa'yo, anong definition mo ng success? Siguro, right now, ang definition ko ng success is you get to sleep peacefully. Well, hindi siya siguro hindi siya definition, sorry. It's a symptom of your you get to sleep peacefully at night. Ayun siguro ang masasabi kong na reach ko ang success na gano'n. Nakakatulog ako na maayos sa gabi. Yun. Ang simple pero napaka-impactful ng ganung bagay. Oo, 'di ba? Na yun kasi pag nakakatulog ka, you perform at your best, 'di ba? Tapos yun din, ibig sabihin wala kang iniisip na bagahe, wala kang ganon. For me, that is the pinnacle of success. Yung nakakatulog ka na maayos sa gabi. Kasi kunyari si Elon Musk nga, kunyari sa view ng mga tao, si Elon Musk kasi sa mga pinaka-successful na tao, pero si Elon Musk nirereklamo niya talaga, hirap siya matulog sa gabi kasi ang dami niyang iniisip talaga. Diba? Oo. So kung hindi mahirap talaga ma-quantify yung success na. Oo, pero yun, ako, yun lang as of now, yun ang metric ko. Kasi nga, syempre, kunwari, kung kakapusin ka rin ng budget, di ba? Iisipin mo siya sa gabi, hindi ka na makakatulog. Yung mga ganun tipo. So, ibig sabihin, the fact na nakakatulog ka ng maayos sa gabi is ibig sabihin, panatag yung mo. Peace of mind. Peace of mind, yeah. Ano naman, pagdating sa kasiyahan, kuya, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Sa akin, for the longest time, nitong abogado na ako nung wala pa si wife, of course, sa akin, family ko talaga. Yan, sila Felix, si Dico, yan mga, ko talaga, family man din talaga ako. Tipong kapag nag-out of the country ako, hindi ko man sila masama kasi hindi ko pa naman afford na magsama talaga na Tipong yung bagahe ko, mas marami sila kaysa sa binili ko for myself. Yung mga ganun tipo, yung na-treat ko sila, yung mga ganun tipo. Sa totoo lang po, sobrang solid na kapatid ni Kuya Gabs kasi kaya naging siya tropa dahil nga lagi niya kasama yung tropa ko, na kapatid niya. Nagkakasama-sama tayo. Tsaka pag magkakasama kami, kuya rin namin si Kuya Gabs. Ganun din, nalilibre ng badminton, nalilibre ng kain. Yun ang that is happiness for me. Ganun, na i-treat ko yung mga people who are close to me. Ganun. Kasi ibig sabihin, I have enough
or I have more than enough para, alam mo yan, syempre, happiness pa rin naman yun. The experience, ganon. The experience yung inano ko. We get to experience those kinds of things right now. Yun. Na-excite ako pag naging tatay ka na. Actually, malapit na. Malapit. Congrats. Thank you. Ako rin, excited na rin ako actually. Nakaka-excite yun. Kasi sa totoo lang talaga, si Kuya Gabs sa mga pinakamabait na tao na kilala ko. Grabe lang, kahit hindi kami lagi. Bentang-benta naman. Hindi kasi kahit hindi tayo lagi nagkakasama, lahat ng experiences ko sa'yo, grabe yung bait ni Kuya Gabs, no? Tapos kahit yung naalala mo, may sinama ko yung best friend ko nakababata ako na nag-badminton tayo. Yun din kagad bukang bibig niya sa akin. Ang bait ni Kuya Gabs, no? Kasi talaga, no? Ano naman, syempre naman, ano naman din tayo. Kumbaga, ang sa akin kasi, kung paano kayo view dahil kaibigan kayo ni Felix, parang kapatid kayo ni Felix, kapatid ko si Felix. So, by extension, parang ganun Ganun for me. Hindi ako gagawa ng something na ikakaipit ng kapatid ko sa inyo. Ganon, di ba? So, unless may ipakitang masama siguro sa akin, yung tao. But even then, kung may reklamo man ako, kunwari sa pagkakaibigan nyo, ganon, kung kanino man sa inyo, papadaanin ko kay Felix yun. Hindi para direkta i-confront ako na bakit ka ganyan. Ganon. For me, para ayoko kasi hindi rin kasi ako ma-issue talaga. Ayoko chill ka nga. Ayun ang very sa akin na hindi ako, which is sobrang baliktad dyan na kapag for my client. Talagang sa client, lahat ng pwedeng i-issuehin ko talaga. Gano'n, di ba? Pero kung bubusisiin ko talaga yan. Pero pagdating sa akin, sa mga personal ko, hindi rin talaga ako, hindi ako gano'n, parang it takes a backseat siguro. Ayun siguro ang kailangan ko i-work on na kahit paano, i-prioritize ko rin yung sarili ko. Kasi lahat ng chores ko for myself, backseat yan. Gano'n. Ayun yung ko sa sarili ko. Punta naman tayo sa pagiging good man. Para sa'yo, Kuya, ano ang isang good man? Sa akin siguro, as a human being na lang siguro, no? Akin pa rin the golden rule The golden rule pa rin siya. Siguro kung gusto mo ng mga medyo Gen Z na updated version ng golden rule is, do no evil but take no shit. Di ba? It's the Gen Z version of the golden rule. Parang ganun pa rin. Not just a man, but as a person. For me, yun. You don't inconvenience others. Ganon. Hindi mo rin naman din talaga kakayanin na to be especially kind to everybody. Kasi mauubos ka kung bigay ka ng bigay. Di ba? But at the very least, hindi mo pinapahirapan yung ibang tao. For me, ganon ng, especially the people around you. Di ba? Yun. Pupunta tayo, dito pa rin, nasa philosophy pa rin. Yun nga, nasa criminal world ka dahil nasa law ka nga. Sa tingin mo ba, yung mga taong nakagawa ng mga masasama, may pag-asa pa ba talaga sila magbago? Oo, kasi tulad nga ng sabi ko kanina, I subscribe to the rehabilitation. Sa rehabilitation, na naniniwala kong lahat ng tao ay pinanganak na mabait. Na it's your circumstances, your environment, your mga natutunan mo growing up, ganon. It's a combination of those factors for me. Kaya mo nagawa yon. Ganyan. So, yun. Pero syempre, case-to-case basis pa rin, no? Kasi meron nga ang iba talaga gumagawa lang ng crime just for the heck of it. Pero yun, yung mga serial na yun, mga narcissist na talaga na yun, di ba? Pero yun, majority siguro yung mabait pa rin naman. Totoo. Kasi meron lang din ako mga experiences sa mga nakilala na parang nakulong sila for petty crimes. Tapos nung nandun na, mas lumala pa yung mga ginagawa. Di ba? Kilala namin nila na yun. Parang napapangit pa lalo nakulong siya. Parang mas malala na yung mga ginawa niya. Tapos umabot, namatay dahil... Siguro kasi sa loob. Iba rin talaga sa loob. As in, alam mo yun, kasi syempre bumibisita ako sa mga bumibisita ko. Grabe talaga, hindi mo gugustuhin mapunta doon. No? Kaya yung tipong mga tao na akala nila they can get away with it, gano'n. Ang hirap sa ibang kondisyon sa loob. Yung masangsang na yung amoy, grabe talaga. Tapos yung hindi ka makatulog, hindi ka makaano. Dahil ang tulog mo dyan, sardinas talaga kayo Gano'n, swerte mo kung nakahiga ka. Ganon. Iba. Tapos, samot-saring tao yung mga naandoon. 'Di ba? So, tas yung mga ibang naandoon, parang wala na. Tingin nila, patapon na yung buhay nila. So, wala na rin pakialam talagang
Oo, Yun nga. patay kung patay na rin yung mga yun eh. Kaya, yun ang ano, kaya Mm. mahirap. Mahirap talaga. Iba yung situation sa loob. Pero ang experience ko dyan, mas nakakatakot pa rin kapag kapag minor yung akusado. Kasi 'di ba sinasabi na parang may debate diyan sa mga Ayun nga, oo. sa criminal age yung mga kapag mga minor, kapag below 18 ganyan. Sabi nila naka-get away daw scot free yung mga bata kasi parang nasa rehabilitation program lang dinadala. Sa totoo lang, kung nakapunta sila sa mga bahay pag-asa, grabe din diyan kasi actually mas mahirap pa ako. Parang may kakausapin akong client ko na minor. Ang hirap, mas mahirap kaysa sa police station. Sa police station kasi, pag napakilala ka na lawyer ka, ako yung lawyer nito, wala silang magagawa talaga to na iharap sa iyo yung kliyente mo. Mag-usap kayo at any time of the day, pwede yan. Kahit 3:00 ng umaga pumunta ako dyan, sabihin ko kailangan ko makausap ang kliyente ko. Pagbibigyan ako wala silang magagawa. Sa bahay pag-asa, grabe. Hirap. Ang daming clearances namin kinuha para lang makausap ko siya. Kailangan ko siya makausap that time because kailangan ko malaman ano ba nangyari sa kaso, ganun. Tipong first interview namin na ganyan. Pero, yun, ang dami naming clearances. Kaya ang hirap din. Mahirap talaga mahirap sa bahay pag-asa. Hindi siya inisip yata ng mga tao parang recreation center lang siya, ganun. Pero hindi, sobrang strict. Tipong, parang hindi nga pwede magpadala ng sariling pagkain eh. Parang ini-inspect pa kung may sarili kang pagkain na dala. Yung mga ganun. Mas strict siya. As in, sa experience ko sa na-experience ko na. Anong kadalasan ng mga kaso ng mga bata? Iba-iba. Pero may mga may mga murder na rin dyan. Ganun. Pero iba yung kwento naman nila. Siyempre, pinagtutulungan ako. So, nakaisa. Ganun eh. Iba-ibang circumstances naman din talaga. Pero, regardless of your crime, dyan ka sa bahay pag-asa if you're a minor. Kapag 16 and below ka, automatic, parang exempting siya. Ngayon parang sa 16 to 16 above, kapag if you acted with discernment, ibig sabihin alam mo yung ginagawa mo. Yun, pwede nang matry yun as an adult. Ganon. Ang isang Supreme Court case diyan na alala ko, parang may isang bata, 16 years old, pataas siya na parang may nangunguha siya ng mangga ng kapitbahay niya. Pinagbabato siya ngayon parang pinagbabato siya ngayon ng nung kapitbahay niya. Hoy, umalis ka diyan, ganyan. Tapos parang ginantihan niya yung kapitbahay niya. Hindi ko maalala kung binato niya rin. Basta parang namatay yung kapitbahay, ganon. Pero nung pagkabato niya, parang sinabi niya na, parang may inatter siya na words na minura niya. Buti nga sa'yo. Ganyan. Parang ganon. So, sabi ng court doon is, alam ng bata na itong ginagawa niya. The fact na ganon yung mga statements niya. May discernment. May discernment. Yun. Yun ang kaya parang na-try siya as ganon try siya. Hindi niya pwedeng isabihin yung hindi siya justifying minority exempting circumstance, parang ganyan. Paano kaya may iwasan maging ganun yung mga bata? O ano kaya sa tingin mo yung rason kung bakit ganun? Kasi kunyari ang dami rin naman na nasa maayos naman yung magulang. Katulad kunyari yung sa Visconde Massacre, di ba? Hindi naman natin gusto pero ang daming ganun na kahit nasa matinong pamilya naman, may pera naman, may kaya naman, pero gumagawa sila ng mga karumal-dumal. Krimen. Na yan eh. Maraming factors na yan eh, di ba? Hindi na yan yung pagpapalaki alone. Ganyan. So maraming factors na yan. Mahirap sabihin kung bakit. Pero kunyari sa tingin mo, ako isa sa fascination ko lang yun, kunyari yung Visconde Massacre. Na paanong nangyari na iba-iba yung utak ng mga involved dun? Na, ayun nga, nasa magagandang pamilya naman sila. Paano kaya nangyari na, nung araw na to, gagawin natin tong sobrang evil na katarantaduhan na to, nang wala man lang isang parang, tanga na mali yan. Bakit? Paano nangyari na parang, kasi gets mo pa, kunyari, isang tao lang. No. Well, hindi yung masabi, baka rin, altered yung state of mind nila. Ayun nga, parang yun ang usapan, hindi mo rin masabi. Hindi mo rin masabi. So, baka ganun. Or baka ganun din talaga sila napalaki. Hindi mo masabi na maraming factors talaga. Baka that time, akala nila that's cool. And they can get away with it. Yung mga ganun tipo.
Oo. Baka ganun. Oo nga, kasi nga, ano sila, di ba? Yun nga, may mga anak ng politika dun, kaya parang... So, if I remember correctly, I think na-dismiss yung case against the son of the politico. Yung kay... sa pagkakaalam ko, kung tama ang pagkakaalala ko doon. Ano sa tingin mo doon? Tamang decision ba? Hindi ko na aral masyado yung kaso na yun. Pero from what I gather, parang may mga videos ng naglalaro sa US. May mga videos siya sa US, gano'n. Para basta may maraming papel na nasa US siya that time. Even passport niya. Pero syempre hindi natin masabi. Ano nga kasi dahil may influence, may influence ang mga tao. So maaring madaling gawin 'yon. Pero it has been ruled already eh. So ako, I will respect the ruling of this. Kung ano yung finding ng Supreme Court ganyan. Kasi hindi naman yan basta-basta lang. Actually, sa field namin, ang pinakamahirap na trabaho talaga yung mga fiscal. Kasi kapag mga fiscal, sila yung nagpo-prove na totoo yung crime. Okay? So, ang kailangan mo para ma-prove yung crime, dapat walang bahid ng kahit anong doubt. Ganon, without a shadow of a doubt nga, parang ganon na talagang siguro ka na siyang gumawa nito. Paano niya ginawa? Sinong kasama niya? Anong ginamit niya para magawa 'yon? Yung mga ganung tipo. Laking burden nun. Anong oras niya ginawa 'yon? Dapat mga ganon, dapat makukwento mo 'yon. Dapat mapapalabas mo 'yon through the evidence. Kaya ayun ang pinakamahirap. Kasi kahit may isang kaunti lang doubtful diyan, pwede na ma-acquit yung akusado. Kasi di ba there is a presumption, there is the right to be presumed innocent ang isang akusado. Ikaw gusto mo maging piskal? Magagaling masyado yung mga yan, parang hindi ko kaya. Right now, okay naman ako sa ano ko. Magagaling sila masyado eh. Well, pareho naman din kami ng ginagawa kasi essentially it's litigation. Pero sila magagaling talaga mga piskal natin kasi biruin mo araw-araw ilang cases sa mga hawak nila. Same with PAW lawyers. Magagaling lahat yung mga yan. So, yun. Pero right now kasi I'm in a position na okay ako sa ginagawa ko na. Ito, may sarili akong practice. Ako last few questions naman na, punta ulit tayo, philosophical ulit. Para sa'yo, ano ang keys? Kunyari maglalagay tayong 3 rules to live by, to live a good life. Ano yun? Sa akin, pwede mo na siyang sumahin sa sa yung sinabi ko kanina, sa golden rule for me kasi subscriber talaga ako ng ng kasabihan na yan. Ganyan. Ako feeling ko kung ganoon naman ng kung ganoon ang gagawin mo sa buhay mo, magiging masaya naman yung buhay mo. Kasi siguro dagdag ko na lang din na don't mind the noise. Yun. And choose your battles. Yun siguro yung 3. The golden rule, tapos don't mind the noise and choose your battles. Choose your battles. Napaka-importante no. Yeah, no. Saka yung signal to noise ratio no. Pag na-design mo kung ano ba yung signal at saka yung noise, napakalaking aspect nun sa success daw eh. Actually. Oo. Kasi pa siya ang tendency, kakain pa siya ng energy mo, ng resources mo, di ba? Limited ang resources natin. Parang ang goal daw dapat dyan is 80-20, 80% signal, 20% noise. Pero kumbaga minsan hindi mo rin talaga maaalis yung noise kasi... Kasama yan. Kasama yan. Kasi hindi rin tayo ganun nga ka-perfect para malaman mo agad. Pero may factor na para mahanap mo ano ba talaga yung signal na, kumbaga signal na, ano ba kailangan mong gawin? Parang ganun. Oo. Yun, oo. Mahirap siya, especially kapag convoluted na yung utak mo. Ang dami mong gustong mangyari. Diba? So, yun. Lahat nagiging noise. Diba? So, yun. Kailangan mo mahanap talaga yung signal eh. Ganun. Kasi once mo na, in my case nga, parang gusto ko maging abogado. So, all else noise na yan. Ganun. Totoo. Yung doon nga, yung sa nabanggit mo na yung choose your battles. May mga battle na ba na pinili mong wag labanan? Parang oo naman. Yung mga example lang. Yung mga bashers dati, syempre kahit sabihin mo naman na, tao ka lang din naman kasi, na hindi ka naman machine na, may mababasa ka na, kung makasalita tong taong to,
Akala mo naman, kilala niya ako simula pagkabata. Yun Yung nga mga, di ba? Oo, Di may ba? mga ganun. Which is, di ba, kahit sabihin mong, okay, tanggal. It will weigh you down pa rin kahit papaano. Oo. Masakit pa rin siya. Masakit siya. So, actually ako hindi, I don't do ego surfing anymore. Yung mga ganun tipo na, yung mag-check ka ng comment, ano ba yung mga sinasabi? Ego surfing yan, di ba? So, hindi. Kasi kahit sabihin mo, meron siyang nakakatuwa pag maganda yung comment, pero you have to face the fact na may hindi magandang comment eh. So yun, choose your battles. Kasama na yun sa basahin ko ba yung sinasabi ng mga tao sa akin? Ganon. Hindi na. It will just take my head space. Yan yung sinasabi ko sa kanila nung kailan, no? Kasi nung may episode kami na sobrang polarizing nung comments. May magaganda. May sobrang gaganda, may sobrang papapangit. Tapos sinasabi ko, hindi ko alam kung masaya ba ako, malungkot ako ngayon kasi. Pero siguro kung sa iyo for the podcast siguro kailangan mo siyang basahin. Kasi pupulsuhan mo rin yung mga view. Kailangan mo siyang tanggapin with an open mind. Pero kasi kung yung comment ang pangit mo, gano'n. Di ba? Ano magagawa natin dyan? Tsaka yung mga comment na lumalabas kung gano'n ka lang katanga, gano'n ka kabobo. Kilala mo ba ako? Ayun nga. Circling back to the first, masyadong maraming magagaling. Kaya diba? nga, totoo. Nakakainis. Kaya, Kuya, ano naman? Punta na tayo, last question na. Kuya, kung may mensahe ka sa mga magiging future na anak mo, pag napanood nila to sabihin na natin, in 20 years, anong mensahe mo sa kanila? Ano nga bang gusto kong sabihin sa mga anak ko? Ay, wait lang. Bago muna sa anak, sa magulang muna. Yun. I think kay mom, okay naman kami kasi open naman, very open. Kasama ko naman si mami sa bahay ngayon. And I think napaparamdam ko naman kahit paano yung love ko sa kanya. Pero ang multo ko talaga is yung kay dad. Kasi he passed away, wala pa, estudyante pa ako. Parang ganon. So, yun yun yung multo, yun yung minsan iniisip ko. Although, okay, naka-move on naman ako. Pero, it breaks you in a certain way. Yeah, kasi diba? Yun nga yung ano yung mga gusto mo sabihin sa ano? Pag masaya ka na, 'di ba? Pag let's say okay ka na, naka-move on ka na, you reach a milestone in your life. Ano siya? Yung saya mo hindi 100% eh. Laging may parang may anchor. May sabihin mo ng 90% na lang kasi wala na nga may nawalan ka ng somebody. So 90%, so masaya ka na 90%, parang ayun na yung 100% mo. It breaks a part of you. Parang ganon. Ngayon lagi akong masaya. Kinasal ako lately, ang saya-saya ko. Pero laging nasa likod ng isip ko, sana si dad andito. Ganon. Kaya ngayon, lahat kay mom, sobrang all out ako na ganon. Kasi sabi ko nga, kung nandito si daddy, tapos andito naman ako sa posisyon ko ngayon kahit paano, ko siya, lahat ng as much as I can, ko. Pero yun ang multo ko talaga. Meron ka bang mga words unsaid kay tito? Wala naman yata. Kasi I think vocal naman ako vocal naman ako. Although hindi rin naman kami ganoon ka-close ni dad as opposed as compared kay mom. Pero okay naman kami ni daddy. Ganon. Siguro lang kasi siguro nga dahil distance OFW, so pareho kami lalaki, ganyan. Pero lagi naman open naman ang communication namin palagi. Tapos yun nga malayo. Tapos nung nag-retire siya dito sa Pilipinas, nasa Manila naman ako, super busy ako. Parang kasagsagan yun ng law school ko. So hindi rin ako masyadong nakauwi masyado, ganon. So, yun yun talaga, multo ko talaga yun. Sa totoo lang, isa yan sa mga greatest fears ko sa buhay. Yung hindi ko pa nagagawang proud yung tatay ko. Well, actually, sa totoo lang, proud naman lagi tatay ko sa mga ginagawa ko. Pero yung, alam mo, may sarili tayong parang metrics kung siyempre, kaya lagi natin may gustong patunayan naman lang o gusto natin. Ayun nga, mapatunayan doon sa magulang mo na. Sa greatest fear ko yun kasi nagkakasakit na rin si tatay. Tapos so parang, kaya talagang medyo pinag-grind natin ito nangyayari sa podcast kasi
Well, totoo na ano nga yun Pero medyo. I think proud yung parents mo sa'yo. Hindi pwedeng hindi. Kasi kahit ano naman, ay hindi naman sinasabi sa akin. Ay, parang yun ang pinaka-consolation ko na proud yung si dad na kahit hindi niya pa naabot ang lawyer. Kasi nagkaroon siya ng anak na law student. Ganun. Kaya yun nga, nung pumasa ako, yun, alam mo, masaya ako. Masaya ako dahil pumasa ako, dahil abogado na ako. Pero part of it, lagi ko sinasabi, nasa likod na utak ko, sayang hindi nabutan ni daddy. Ganun. May laging may ganon. Lagi na may ganon. It breaks you in a certain way. Na pag ako nung lumabas ako sa hospital na yun, yung kay dad, nung lumabas ako noon, I know I left a part of me there. Ganon. Na hindi na babalik. Oo. Ganon siya. Sa akin naman, kasi ako naman, di ba lumaki ako ng walang nanay. Like, 4 years old ako namatay nanay ko. Balik na naman, ako naman laging ganon. Sayang wala akong nanay. Sayang wala si nanay dito. Sayang hindi niya nakita to. May ganun talaga. Hassle nun eh. Diba? Tapos ang hassle pa nung ganung problema kasi parang wala ka nang magagawa. Pagtanggap na lang talaga. Yung wala ka nang magagawa. Yung no matter what, kung ano maramdaman mo dyan, hindi siya yung typical na problema na masusolusyonan mo. Ayun ang reality mo na. Di ba? Reality mo na yun. Yun yung mga nakakainis na problema eh. Actually. Nangyayari. Ano siya. Yan. Naanuhan ko yan. Kaya ngayon si mami, ang sa akin naman, lahat ng hingin ni mami, parang as much as I can, i-ano ko yan. And fortunate ako, hindi pala hingi si mami. Ganun na, lagi niya sinasabi na, ayoko maging burden sa inyo at hindi ako magiging burden sa inyo. Pero yun nga, kumbaga, it's not a burden for me. Or kung ano man, sige, kung burden man nga, it's a happy burden for me. Parang ganon. Ayun ang ano ko. Tsaka sabi mo sa akin, pinangarap ko naman to. Ito ginagawa. Oo, tama naman. Pinapasaya mo. She keeps me anchored. Si mami, especially dati, ganyan. She keeps me anchored na mali yung yung mga ganun tipo. Ayun nga pala, matanong ko lang dyan. Kasi, yun nga, technically, no matter kung ano mong view mo dun, pero successful ka sa akin, na view. Pero, ang dami mo na rin narating, nagkaroon ka ng pangalan sa sa profession mo. Hindi naman. Siguro dahil kilala mo lang ako. Hindi. Dahil kilala mo ako. Malabas ka sa TV dati. Dahil kilala mo lang ako. Hindi, pero yun nga, may firm ka, may negosyo ka, successful ka para sa akin. Thank you. Pero yun nga, mabalik ko, isa ka sa pinaka-humble. Kala mo lang yun, syempre may camera. Hindi, gets ko naman yung syempre ako naniniwala ako sa healthy ego eh. Importante may kumpiyansa. May kumpiyansa ka eh. Yun, nakikita ko lagi sa yun. Pero yung humility and yung kindness nga, isa ka sa mga few na taong kilala ko na kahit medyo yun nga, may certain level of success na talaga. Like, hindi mo talaga maramdaman at sobrang humble. Thank you. Like, thank you. Pero ewan ko, parang nakukuha kong comments palagi. Ewan ko, siguro dahil sa mga close friends na araw-araw ko rin nakakasama, naiabangan sila. Hindi, biro lang naman. Biro. At the end of the day, kumbaga alam naman nila na biro lang din naman. Oo, ganun din ako. Sikat din ako mayabang sa mga tropa ko. Pero yung pero yun nga, what keeps you humble? Siguro knowing that I have experienced how to have nothing. Parang gano'n. So, yun naman yun at the end of the day. I think, yung family, sinasabi nila, ang gastos kong tao, parang ganyan. Pero, ang sa akin dyan, dahil naranasan ko na yung walang-wala din. Siyempre, when I was starting out, it is a phase na pinagdaan natin lahat. During the bar review ko, naubos talaga ang pera ko. Naubos yung tinrabaho ko. Kasi 6 months kang walang 6 months kang walang trabaho, wala kang income. Thankfully, binibigyan ako ng baon ni mami that time nung naubusan na ako kasi parang 2 months pa lang yata. 2 months, 3 months, nagsabi na ako kay mami. Sabi ko, kakapusin ako, hindi kaya. So, yun, tinulungan ako nila ma'am doon. Kaya yun, yung mga tipong, yun, alam ko siguro sa sarili ko na it took a village na para marating ko tong success na sinasabi mo. Parang gano'n. Hindi ko siya ginawa mag-isa. Kaya parang hindi ko i-claim na ako lang to. Dahil pinag-aral lang ako ng magulang ko, that's a very dahil hindi ko naman magagawa yun on my own. Kaya siguro yun. Kaya I'm always thankful. Parang pati ganun. Yung mga kaibigan mo kasama mo sa trauma bonding dati. Which is true. Hanggang ngayon, sabi ko nga, nagko-contactan kami, nagtutulungan kami pag may kailangan ng tulong na ganito. We help when we can. Yun ang And ako, I would say, they are one of my closest group of friends. Parang ganyan na very talaga na
Like Magkakapatid talaga. like brothers and sisters to me. Yan, ganun ang ano ko sa kanila. Yung kuya, balik na tayo. Pag napanood naman to ng mga anak mo in 20 years, anong mensahe mo sa kanila? Ano siguro? Medyo cheesy to, pero. Siguro, anak, huwag ka maniwala sa mga pinagsasabi ko. I think everything will work out. Yun ang ano ko sa mga anak ko na I'll do my best to be the best father that I can be. Parang I think I'm more than ready to take on the role of being a father. Ganon. Kasi alam ng mga yan, hindi sekreto yan sa family that sa mga pamangking ko talaga spoiled sa akin yan. Ganon, spoiled talaga. So ayun nga sasabi, what more kung magkaanak ako. So hopefully maging mabigyan ko yung anak ko ng tamang circumstances, tamang environment para hindi siya gumawa ng krimen. Ang hassle nun, no? Pag yung anak mo na yung ano. No? Circling back, ganun. Mabigyan ko siya ng magandang circumstances, magandang buhay na hindi niya kakailanganin at mapalaki ko siya na maayos na hindi siya iisipin na nakakatuwa mang-hassle ng kapwa. Ganyan. Yun, yun ang ano ko. Excited at congratulations. Thank you very much. Congratulations sa pagiging tatay mo. Pero kuya, last na lang din. Kasi ito, napaka-importante rin eh. Punta tayo sa mensahe pa rin. Sa mga bagong lawyers naman, o sa mga kakapasa lang ng bar, anong mensahe mo sa kanila? Kasi napaka-importante ng role nila. Sakto. Magbabar exams kasi the next month eh. So, siguro address ko muna yung mga magbabar exams. Siguro, ang ano ko lang sa kanila, maraming magbibigay ng tips, marami kang maririnig na tips na kesyo napagdaanan na from lawyers, ganyan, from lawyers, from professors, ganyan. Ang tip ko lang diyan is pwede naman yan pumasok sa dito at lalabas dito. Hindi mo kailangan sundin yan kasi above all, kilala mo yung sarili mo. So, kaya mo nga na-survive yung law school kasi nag-work sa yung certain set of tips, 'di ba? So, or certain set of habits, ganyan. So, ang sa akin, don't deviate from it now. Para sa akin, yun lang. Parang ano lang yan naman yan eh. Habit lang naman yan eh, 'di ba? Habit forming ang law school. So, especially sa study habits, ganyan, sa lifestyle. So, wag mo nang baguhin yan. Siguro kung maganda, na tingin mo, pwede nga to, parang na-miss ko to dati pwede mong i-absorb yun. Pero pag hindi, labas na. Yon. Tapos wag kabahan kasi kayang-kaya yung lahat yan. Yan. Saka excited akong tawagin kayong lahat na panyero at panyera. Tapos sa mga bagong lawyers naman, I really hope na mas ako naman din, I regard myself na batang lawyer. Parang 5 years pa lang naman ako sa practice as a lawyer in reality. Although sa field, yun, medyo sa legal, siguro nasa accumulated 15 years na, more or less. Kumbaga dahil nga court yung legal naman, law office naman yung yung job ko dati. Siguro sa mga newly minted lawyers, do not be complacent na hindi dahil may title na is okay na yan. Ako honestly, sa mga cases ko, pag may hearing ako ng alas 8 ng umaga, usually gising na ako ng alas 4, I'm studying my cases. Parang ganyan. Kasi nga whatever happens sa court, kahit gaano tingin mo na ka-prepared ka na, there is something na may mangyayari na wala sa calculations mo. And you have to be prepared for that. Yun ang ko na parang do not be complacent dahil nakuha nyo na. Kaya parang excellence is a process. Di ba? Parang pwedeng excellent, naging excellent ulit. So syempre, ang goal natin is excellent all throughout. Ganyan. Pero nakakapagod din yun. Pero yun, learn to enjoy life din naman. Kumbaga simula pa lang din talaga itong pagkakapasa nila sa bar. Oo, tama. Pero exciting kasi sobrang daming pintong magbubukas. Yun. Sobrang daming pintong magbubukas talaga. Yun. Kuya Gabs, maraming salamat. Sobrang solid na kwentuhan. Ang saya ng kwentuhan, di ba? Ang sarap.